All right. Welcome back, everyone, to the latest RRM episode. Medyo, of course, as you know, due to certain developments, we couldn't do this earlier. Again, thank you so much sa lahat ng mga thoughtful commiserations nyo, sa lahat ng mga kaibigan natin who send their condolences. Of course, whatever feistiness or fire you see in me, that comes from my Lola. So thank you so much, and I really appreciate it. As I said, back and forth lang ako sa Baguio, so I'll leave right away after itong RRM episode na ito. So as always, I'm very thankful to be joined by my partners in crime. Prime. Of course, yan. But I wanted to say something else, pero crime talaga eh. So wala tayong masasabi. Or actually, partners in crime investigation. I think that would be more correct. So obviously, as you know, pag-usapan natin ang Quadcom. Napansin ko dahil may lagdat pa si Sir Edu Manzanas, Ronald Llamas. Medyo parang mabait siya kay fellow Ronald niya, no? Ronald versus Ronald. So ulitin natin yung Ronald versus Ronald na medyo mas medyo bardagulan later on. And then of course kasama natin ngayon senatorial candidate Mark Gamboa. Aspirant pa lang. Sorry. Aspirant senador. So hindi lang siya senator Oo. candidate, aspiring senatorial candidate. Oo. Pag-usapan natin so let's Aspirational. Yes, exactly. Kasi mahirap na. Okay, Mark, let's start with you. Before we go to the Quadcom and we go to the opposition, I think Heidi Mendoza is someone we have to mention. And obviously, Mark, papahamak ka na naman namin later sa Manila politics, LGU politics. But let's first start with the filing of the COC. So from Diwata all the way to the latest filings right now, kamusta Mark? Parang daming mga vloggers at mga taong katulad mo na influencers ay nag-file this year. So what's the lay of the land? Hindi, konti lang. Yun naman ang masyado nang naano ng media na maraming mga vloggers na ilan lang naman kami. Bilang lang. Nandyan ako, yung si Rosmar, si Diwata. Si Diwata, fourth nominee, hindi nga uupo yun kahit manalo sila Yung Eli San Fernando. Pero the thing is, yung mga katulad ni Eli San Fernando, he was a labor leader first bago sumikat sa TikTok. Diba? So si Rosmar, ganun din, sikat sa influencer pero she's also a businesswoman. So masyadong na-exaggerate lang na yung mga vloggers na tumatakbo. Mas marami pa rin yung artista. Okay? So yun pa rin ang number one na from entertainment industry going into politics. Hindi lang sa national, kahit sa mga local, mga councilors, ang daming mga halos every province, every region, merong mga artista na tumatakbo. So Mark, is there Sa any local, Yeah. sa local, Mark, marami rin ba tumakbo ng mga influencers sa local? Wala akong alam. Aside dun sa mga na-mention ko, Oo. sa net, kasi magkakaibigan naman kami lahat Oo. Wala. Alam, may mga sinasabi sila na marami daw sa local na mga influencers. Siguro mga local SOCMED, mga ganun. No? Hindi, baka hindi political siguro, baka pero hindi din Usually yung Mga, mga mga influencers konsehal, lumalayo din mga konsehal, mga ganyan, wala. Wala, puro artista pa rin. Pero kasi kaibigan ko naman sila halos lahat Wala akong nakita na na Yung ako sa party list, si Ricky, yung sa Bunyog, number one ayun, yes, oo. number one nominee yun Oo. Nagtatanong lang yung iba, si Diwata, bakit number 4? Sayang naman daw. Ibig sabihin, ang ginamit lang siya, pantulak, nung tatlo. Mm. Ganun Parang lang, endorser yung labas Parang ganun lang ganun yung labas niya. Paano Free pag Oo, endorser. endorser yung labas pag Free ni number Diwata. endorser. 4 kasi, hindi ka seryosong kandidato. Kung number 4, number 5 ka. Oo Parang reserba ka lang parang nakareserba ka lang just for the sake lang na makasama. Pero Actually, kung hindi nga iisipin mo, reserva eh. oo, Para kang endorser, sabi mo nga. oo. Pero Pantulak doon kung sa unang dalawa. tama. Pero kung isipin din natin sa Ronald, yung Hmm. party list system for the marginalized, baka mas pasok nga sa mga tipo ni Diwata Kasi siya Yeah. talaga marginalized sector talagang galing siya from di ba? So, Kaya nga dapat baka nga mas number may 1 siya karapatan o pa si number 2. Diwata. Kaya nga dapat number 1 or number 2. O yun lang, Baka di yun niya lang. Yun alam. ang Baka akala niya the higher the number, the more chance. Parang level 4 mas mataas. I mean, probably no one oriented him dito sa nomination. Sir Ronald, di ba, maximum tatlo, di ba? I mean, has there been any part Yes. more than 3? Wala, di ba? Maximum tatlo, and that's Wala. Maximum of proportional. 3. Yeah, Maximum of 3 exactly. lang. At nakakuha lang niyan yung mga AXIS na Oo. more than 2.5 million votes. Ibig sabihin, ang kailangan lang nila 1 million para makatatlo.
yung 1.5 million, tapo na yon. Tapo Mm. na yung boto na yon. Yeah, proportional voting din kasi yan. So medyo more complicated yan. But Akbayan at some point at 3, right? Ronald? Yes, Yes. 1.1 million votes. With 1.1 million 1.1. votes naka 3. So Tama. baka naman Ngayon, ano I Hmm. would like to say, Sir Ronald, sabihin ko lang, Richard, kasi nandun ako sa nung mga huling araw sa filing. So I covered yung pagdating nung Akbayan. There's a really high energy dun sa pagtakbo ni Chel bilang first nominee. Madaming fans si Chel. So suddenly yung Akbayan is one of the favorites para makakuha ng maraming seats itong party list elections. considering Talagang wala ramdam ko sila talaga yung before, energy no, talaga. Mark? Yeah, but Mark, let's have a separate episode on that. So please Okay, hold okay. your horses on that. Dito muna tayo sa celebrities. Okay, so siguro the term I Okay. should have used is celebrity. Ronald, were you surprised na Kuya Willie is running? Parang ano lang yan, parang hapyaw-hapyaw lang na siyang tumakbo, no? Si Willie Revillame. I was Well, dati sinama na siya sa slate nila Gong eh. Tapos bago siya nagkaroon ng show sa TV5, no? Tapos nung nagkaroon siya ng show ay parang he made himself scarce dun sa mga Duterte prayer rallies, no? Kaya parang tumahimik na. Pero before ay kasama siya sana sinasabi sa slate. Tapos ngayon ay hanggang last minute nandun siya sa area ng Comelec eh. Hindi siya pumapasok. Kaya nagtataka yung mga tao, siya ba ay nagdadalawang isip? No? Dahil alam ng lahat na nandun siya 2 hours before the deadline, yung ending. Pero hindi siya pumapasok. Eventually, just a few minutes before, pumasok siya. So hindi ko maintindihan kung anong drama yon. Hindi ako magugulat kung isasama siya dun sa PDP laban slate. yun Yung nga eh. kasama si Attorney Bondok, si Raul Lambino, kasama si Attorney something, no? Hindi ka kilala. Baka Felix isama, Salvador. hindi, yung kasama yon, di ba? Yung isa yung hindi kilalang Ay, abogado. mga di kilala ako. Oh, may isang abogado na hindi kilala. Tapos Eh, ayun, ewan ko, may anim. nakita ko si Eric Martinez ba sa PDP din? Wala siya ron sa slate. Independent Ang siya. malamang i-guess dyan, si Willie Revillame, si Kibuloy, si Amy Marcos, no? Si Chavit. Vic Rodriguez, no? Ayan yung mga pwede. Willie Ong. Tapos dalawa pa, Willie Ong, yan, pwede i-guess, no? Dahil dati, napabalita na kasama sa Duterte slate si Willie Ong, eh. No, dati. So, yan yung mga pwede Ben ipasok doon Tulfo. sa 6 na bakante. Si Ben 6 na Tulfo. bakante. Si Ben kaya. Pwede rin si Ben. Pwede rin. No? Medyo interesting siya bigla, Dahil no? malapit sa iglesia si Ben Tulfo at yung iglesia mukhang digong na. Kaya nung isang araw nandun si Digong kasama si Manalo at last week naman nandun naman si Sara kasama si Manalo. So medyo political statement yan ng iglesia. Usually kasi ang iglesia hindi nagpapapicture pagkatapos mag-file ng kandidato. No? Yan ay sa dulo na lang sila mag-endorse. Pero ngayon nagpa-picture. Nagpa-picture sila with Bongo and Digong. Mga kandidato na nakapag-file na. So it's more like a political statement na nandito kami kaysa mga Duterte. Isn't that uncharacteristic, Ronald? Kasi I mean, the expectation is some of these groups will be a little bit more, let's say, discerning dun sa balance of forces. Kasi the Duterte side is not doing very well. If you just look at the surveys, I don't know about Willie anymore. He was already from 10 to 17th in the first quarter of Mukhang pinaramdam nila yung galit nila. Because hindi nila ginagawa yan eh. Hindi yan ginagawa ng iglesia. Nag-endorse sila sa dulo. When you know already, di ba? Exactly. Yeah. Yung last 2-3 days ng kampanya, doon lang sila maglalabas. Ngayon, medyo practically naglabas sila ng support eh. So ibig sabihin, pinaparamdam nila sa Marcos government na galit sila. No, galit sila. Ay, isa pa nga pala madadagdag doon sa posible sa Duterte slate, yung si Marcoleta. Oo. Hindi, sigurado na yun. Si Marcoleta. Oo, sigurado. So, ibig sabihin, puno na. Halos puno na yung 6. Di ba minsan nga 13, 14? Ginagawa naman nila yon, lagpas-lagpas 12 yung ini-endorse. Pero katawa-tawa na yun eh. Ibig sabihin lang noon, yung iba maglalaglagan. Katawa-tawa yun eh. Sila lang. Dati kasi nagkwan sila, nag-14 eh. Yung Duterte slate. Baka gawin nila ulit yun. Mark, ikaw anong basa mo kay Willie dun sa kanyang parang hindi niya alam yung
parang hindi siya sure anong gusto niyang mangyari sa Senate. Eh. Parang gusto ko lang tumulong. Eh, di, pwede ka naman gumawa ng NGO mo, pwede ka mag-charity na lang, di ba? Parang and then tong kila Jimmy Bondok at saka Bongo, parang bait nila, no? Parang hindi na sila opposition. Pag nung tinanong sila, bukas naman kami mag-negotiate, ayaw namin na awayan. Si Bato, mamaya natin pag-usapan, he'll have a whole episode to himself. Pero hindi ka ba nababaitan masyado dito sa mga DDS candidates ngayon? Ang bait nila, no? Unity team na rin sila kahit papaano. Ganun Buti naman nga yung si, ano eh, ganun naman buti, yung tamang strategy eh buti nga para si Willie Ong. Buti nga si Willie Ong bumanat eh. Buti pa si Willie Ong bumanat eh. Bumanat later, pero nung file siya ng COC, Willie Ong sabi, ayoko yung mga nag-aaway, ayoko yung mga away-away, gusto ko yung tulungan lang natin ng tao. May mga ganun silang charot, di ba? Parang, pero si Willie talaga parang syempre napagtatawanan ng tao pero pag tinitingnan ko parang may chance eh. Parang kasi pag nakita ng ordinaryo ng masa sa balota, Willie Revillame, kumbaga ano, napasaya ako ng taong to na may ganong effect eh. Na namimigay to ng pera na ano, iboboto ko to. So ako, I'm not, baka nga si Willie pang may chance sa kanilang lahat eh. Pababa may sila chance si Bongo, Willie. pababa sila Bato. May chance si Willie dahil baka siya na lang matira, may oh. sympathy, may sakit, no? Very serious yung sakit pero nagdesisyon pa rin tumakbo. Tapos isa saying the Ano, no, right words. I'm saying si Revillame. Hmm. Si Revillame, I mean, sorry. Actually, Si both Willie Willies. hindi sigurado Oh, yun. Willie. Si Willie Ong, I think both simpatya, of Willies. course. Si Yeah, Willie both Revillame Willies. hindi sigurado dahil yung kanyang popularity bumaba na dramatically kumpara nung dati nung height. Ngayon Nung hindi height siya ng ano. nakakasigurado. No, hindi siya nakakasigurado ngayon. Mas si Willie pa ang may chance. Si Lalo Doc. na Oh. meron kang tatlo sa admin na mahina. May isang bakante sa admin, tapos si Francis Tolentino mahina, tapos si Abalos mahina, si Camille Villar kahit labas ng 12 ay lumalapit siya by leaps and bounds eh. At saka hindi pababayaan ng kanya ng Villar. Bubuhusan ng gusto yan. Yeah, bubuwasan sa pag-usapan natin si Villar a bit before pupunta tayo dun sa iba. Kasi ang gusto ko rin pag-usapan si Chavit Singson, my fellow Ilocosur person. Mark, anong tingin mo? Proud ka ba na finally magkakaroon din ng isa pang dapat, 'di ba millennial ka, Mark? Oo. Oh, Millennial ako, bakit? Oh, Ano yun? hindi, ang sabi ni Camille, 'di ba after you pa siya nag-COC as the first millennial candidate for the Senate. Tapos mga ganyan charot-charot niya. Dapat Ay, oo nga no. you Nauna should ako, correct no? Camille. You Oo, sorry Camille. Oo. news. Not true, fake news. Pwede pala kaming partner dalawa, millennials. Kami yung the millennials. Pwede. Yun, magsama Kasabay kayo na lang dalawa, ako kay bro, the Camille. millennial gang. At saka bro, sipag at tiyaga. Ano masasabi mo dun sa sinabi ni Camille na dahil sa sipag at tiyaga yung kanilang success, 'di ba? Yung mga lupa na nakuha nila galing ba sa sipag at tiyaga yan? Or Buti hindi niya sinabi na lumalangoy sila sa dagat ng basura. Basura. Sir Ronald, anong masasabi mo ng sinabi ni Camille? Alam mo, dapat si Camille hindi na pagsalitain. Paano yung mga interviews niya? Sablay eh. No? Mas mabuti yung kanilang ads na lang gamitin niya. Tony Talks na lang siya, Tony Talks. Less talk, less mistake. Hindi siya pwede sa spontaneo na kwentuhan, na interview, na ganyan. Kailangan meron siyang prompter. No? So, ganun na lang. Purong sipag at syaga, babalikan niya. Yung tinuro ng aking parents. Ronald, anong tingin mo nung sinabi niya na marami naman advice galing sa kuya niya, si mommy, si daddy. I mean, parang obvious na ginawang ginawang barangay. I-maximize mo na yung pagiging dynasty nyo. Hindi mo naman may pagkakailala, i-maximize mo na. Lalo na meron kang dalawang kamag-anak na senador, tapos meron kang tatay na naging Senate President, naging Speaker. So, pagmalaki mo na yung pagiging dynasty. Dahil hindi mo naman siya pwedeng i-deny eh. Di ba? Ikaw, Mark, sa tingin mo hindi naman pwede na, di ba sabi ni Camille Villar, bagong politika, new politics na daw siya. Kahit si mommy, si daddy, si kuya, kulang na lang lahat nasa Senate, bago naman daw siya. Ano yung bago? Siguro kung ibabangga mo siguro kay Senator Cynthia, siguro baka baka naniniwala siya sa research o baka medyo malayo naman sa nanay. Bago talaga yung mukha niya kumpara kay Cynthia.
Sir Ronald, wala pa tayo kay Harry Roque episode. Medyo inay mo na kayo. So Mark, I'm telling you. So so kung si Camille ay new politics, so ano ka as the other millennial candidate? So mo? Oo, Anong pitch mo ngayon? Nagawan ka na ng pitch. oo. Siya yung female na ganun, ako yung male na ganun. Pareho lang kami. Parang love Kami team bagong pala. mukha ng politika. Love Ayan. team pala kayo nga. Love team. Love team kami. Pwede. I think, Mark, Oo. that's your winning chance. I-love team mo yung sarili mo kay Camille. Wag na si Harry Roque. Oo, tapos Wag ingat mo kayo na sa si biyahe. Daddy. Oo. Good idea. Magpasalamat ka sa akin. Speaking of good idea, Mark, kamusta ang para natin sigurado na walang nuisance candidate situation na mangyari. Actually, hindi ko talaga masisigurado. May lumabas na balita kanina, out of 180 na nag-file, around 66 lang daw yung matatanggap. Oh So, my hindi ko alam God. how did they come up with that number. So, ang problema ko, Parang- independent ako. So, pwede ako dun sa 120 na maliligwak. Pero inaayos ko yan ngayon. Meron naman tayong kausap, baka ma-adapt naman tayo. Isasubmit ko sa COMELEC. Kung sakaling hindi masama tayo sa nuisance, maghihingi ako ng motion for reconsideration. So, yun naman yung aking game plan. Kung hindi pa rin makapasok, o di prepare na lang for 2028. Parang Mark, nauna yung filing tapos inisip mo yung party and all. Hindi ba dapat mauna yung party tapos ganun? Sir Ronald, Hindi, gusto ko ding independent talaga. Gusto ko ding may sariling direction din and din. Kaso yun nga, kung inunusans ka naman, 'di ba? So baka iniisip nila wala akong kakayahan na mag-national pero hindi ko din alam, baka naman kasama na ako doon sa 66. Pero just to be sure, may kausap na ako na mag-a-adapt sa akin at kasama kong iikot para makamenos din sa gastos. Kailan mo malaman yan yung resulta ng kung sinong nuisance? End of November. Sinabi yan ni Chairman Garcia 2 days ago sa Storycon. Nag-guest siya for 1 hour. Paano sinabi niya, Sir Ronald? Sabi niya na 66 lang malamang yung makapasok sa Senate, no? At all the rest. Although hindi niya pinaliwanag maigi. Dahil ang tinanong ko kasi siya na paano ba yung mga social media influencers, no? Dahil yung mga dating criteria ng COMELEC ay hindi sila papasa eh. Paano yung mga dating mga criteria can launch a nationwide campaign, no? Mga ganun ba, no? Meron kang mga members at saka constituencies, no, na organize. Halimbawa, maraming mga party list na disapprove dahil hindi nila maipakita na meron silang national network. Lalo na sa senador. Ang problema, iba kasi ang social media. Oo, diba? malaki yung following mo, di ba? Social media, kahit wala kang machinery, yung social media ang machinery mo. Ang problema, bago siya. Bago siya. No? So magiging test case yung sa akin? Posible kaya yun? Yeah, magiging test case ka. Yun ang tinanong ko kay Chairman Kwan eh. Ako lang yun eh. Nung tinanong mo, ako lang yun eh. Sabi ko, paano ba yan? Sabi ko, paano ba yan? Ganyan. Oo nga eh, no? Di okay pala, magiging test case pa yung akin, no? Madalas sa Supreme Court yata yung case mo, pare. Parang kailangan i-update yung criteria in light of the new phenomenon of social media influencers. Yes. Ikaw Ayun, sana lang matignan nila. Ano naman, kumbaga tayo naman, aside from sa vlogging, meron naman tayong negosyo, may family business naman na nationwide. May kakayahan namang ng national campaign. At yun nga, itong ang huli ko nang ginawa na tatry kong ihabol sa COMELEC is yung pag-adapt sa akin ng ilang tatakbo rin para ang mahalaga Mark, ipakita mo na may mga vloggers nationwide, no? Halimbawa, may vlogger sa Cebu, may vlogger sa Davao na ini-endorse ka. That is your machinery, no? That is your machinery. Good point. Kahit wala kang warm bodies, no, na mga barangay captains, no, mga chapters, meron kang mga vloggers na ini-endorse ka. Yun ang ipunin mo. Bago ka pa. Saka in-endorse ka ni Camille Villar. Good point yun, no? Saka kayo ni Camille Villar. Meron ka ng kayo ni Camille. Isasakyan mo yung ni Camille Villar. Millennial. Love team kami ni Camille Villar. Yes, millennial love team candidates. Diba? Sipag at tiyaga. Yun na yung yun na yung motto mo sa darating na election. Diba? Thanks to mommy and daddy at sipag at tiyaga.
andito po tayo. Team Camellia. Oo. So, Mark, ang dami nagtatanong sa akin, hindi ko na tinasabi, baka sabi ko Marites, bakit daw hindi nag-action demokratiko? Wala ba, may Senate slate ba? Hindi kasi yung nung una talaga, gusto ko talagang sariling direksyon, sariling. Akala ko pwede. Hindi yung pala hindi ko na kaagad na baka inusan sa or baka kasi naisip ko naman karapatan ko naman tumakbo, kaya ko naman mag nationwide campaign. Meron naman tayong pondo kahit papaano. So, yun ang inano ko, yun ang aking ginawang direksyon. Kaso, yun lang nga. Test case. Yun, ganun ang mangyayari. For so, Sa Senate kasi mas marami ang disqualified kaysa yung accepted eh. ang dami nga oy. Marami ang disqualified, no? 180. 70 lang yung matatanggap. Yes. 110 yung ligwak. Wait, ano yung party mo kauso nung tumakbo siya nung 2019 ba yun? Party list yun eh. Party list. Party list yun eh. Yun nga. The last elections, 2022. But that was not a very encouraging one, right? She didn't even get 50,000 votes. Did she even get 50,000 votes for her five? Mga below 100 yata, mga ganun. She got 100. She got 100. Well, that's what. Mga around 100. Conversion? It's like parang baba ng conversion rate niya, di ba? From malayo pa dun sa Malayo. Kasi niya, 16 million yung kanyang members eh. Yung kanyang subscribers. Yun nga, so you're wondering if these elections could be different in the sense na convertible yung following online into actual vote, no? Obviously, of course, marami sa followers ay hindi voters or hindi eligible. I'm also wondering sa TikTok, no? Baka iba naman sa TikTok. Baka mas malabo pa sa TikTok considering na yung mga followers sa TikTok. Marami kasi meron ako example dyan, Richard eh. Ang example ko dyan, nung last election, natalo sila Mocha, pero nag-number 2 si One Rider eh. So, si One Rider nung kasama ko sa kampanya. Okay, gets. Wala kaming machinery, wala kaming masyado. Puro ikot-ikot. Pero ang One Rider kasi may mga riders talaga eh. You have millions. You have millions of bikers eh. Pero nakuha yun through social media. Isa lang ang party list na para sa mga bikers eh. No? Even before sila nanalo, they're mobilizing thousands eh. No? Pag may mga issue para sa riders, nagmo-mobilize sila. 10,000, 20,000. Ibig sabihin may mobilizable force sila. Meron silang warm bodies. Hindi lang sila nasa virtual world, no? Ngayon, Richard, masusubukan natin yung kay Congressman Bosita kasi tumakbo rin siyang senador. So, masusubukan din natin yung lakas ng mga riders. Ang daming test case, no? Yeah. Kung kaya sa Senate. Independent din siya tumatakbo. Right. Last question dito bago tayo pupunta sa interesting episode of Ronald versus Ronald. Chavit Singson. Sa tingin ko, sa lahat ng mga tumakbo, siya yung pinaka-interesting yung recommendation. Di ba sabi niya, first of all, 40% discount sa EV cars. At mas interesting pa yung Narbacan card niya. Na sagot lahat. Parang talo pa si Eddie Hill, no? Yung sabi ni Eddie Hill, bayaran ko lahat ng utang na... Ito mas next level, no? Ang ganda ng online na engagement. I won't say online positive engagement, but there was a lot of response online, Mark. What do you think of the Chavit Singson's bid? How Hindi siya seryoso. It's just bored. It's just bored. Sabi na, matalo, manalo, gagawin ko pa rin to. So, what the heck? It's just bored. Wala lang siya magawa. No. Dami niya masyadong pera, no? Oo. Just bored, no? Mapopromote pa yung negosyo niya. Kung meron siyang negosyo na bago, diba? Manalo pa yan, ha? Parang yung ganyan. Pero alam mo kung sino yung ganun? Alam mo kung sino naisip ko na ganun, na sobrang yaman, walang magawa sa pera, sa oras, magpopromote ng negosyo? Si Donald Trump. Yun nga eh. Di ba? Actually, parang napansin mo, Ronald, parang ginagaya niya pa yung pananalita ni Donald Trump. Parang yung style, I'm a businessman, I know how to get things done. Medyo may ganun pa siya eh. May mga pagka Donald Trump, anong pa siya eh. Yun nga, mamaya yung may Republican eh. Meron siya Republican. May party talaga, no? Meron siya Miss Universe. Pero may Miss Philippines. May Miss Philippines si Chavit, di ba? Siya yung Miss Universe, nag-handle siya, parang si Donald Trump. Kaya nga, exactly. Ngayon, nakikita ko nga yung mga online na memes, actually, hindi siya memes eh, Esquire magazine, sabi niya, what is this thing that these peasants call money? Tapos picture ni Chavit Singson going down the jet plane. Yung mga ganon, yung mga parang Andrew Tate style na pang-asar lang ganon. I mean, don't you think, Mark,
Baka nga gagana yan. After all, you're running things. Hindi, Make a wave. kay Chavit may way parang ako kung magamit niya ng tama yung pera niya, merong way para manalo tingin ko kung kasi merong iba diyan sobrang daming pera pero hindi naman nila alam gamitin. Pero itong kay Chavit kung magamit niya ng maayos, there's a way I think na baka makachamba siya, baka makapasok siya sa Magic 12. Ikaw, Ronald, ano yan? Hindi siya pala hindi siya golden elevator siya pababa. Mahirap i-build up si Chavit sa social media. Masyado siyang maraming bagahe, no? Masyado siyang maraming notoriety, no? I cannot agree with you. I mean, Rodrigo Duterte. Donald Trump. Let's be honest, he's more refined than Digong. He's richer than Digong. He's more social than Digong. Ito, willing ako pumusta sa inyo na hindi siya. Hindi ako pumusta kay Chavit. Wala yan. Unless hindi, siguro baka mas may chance siya kung hindi computerized. Halimbawa, binili niya yung Maguindanao noon, nag-number 1 siya. Number 1 siya sa Maguindanao, no? Tapos nung nag-recount, labas siya ng 12. Ibig sabihin, it was clearly binili lang niya yung Maguindanao. Imagine mo, Ilocano, nag-number 1 sa Maguindanao. No, for the Senate. You never know. You never know. That was before the computerization. Nung nag-recount, andun siya, layo niya. Nasa 20 yata siya. 20 plus. No, yun yung... Pero diba, Mark? Pwede siya combo ni Trump and Digong, di ba? Something like wild. Mahuli lang niya yung tamang niche niya. Yung parang war on drugs ni Digong. Makahanap siya ng sarili niyang ganun. Baka he might Pero, well, ganito na lang, Ronald. Pusta tayo. Sinong mas matalo? Bato or Chavit Singson? Pag-usapan natin yan sa next episode. Mukhang interesting itong... Tingin ko si Chavit isa yan sa lowest. No? Si Bato, nasa top 20 yan. Pero talo. Good. Okay. Alright, gentlemen. Pag-usapan natin kasi sa previous episode, it was the Ronald versus Ronald conversation at bakit mabait si Ronald Llamas for the first time on the record. But kanina medyo bumawi siya kay Bato de la Rosa. We talked about the Kevin Espinosa case. We talked about a little bit also about yung implications ng itong mga expose na lumalabas. My goodness, parang yung mga sinasabi ni Trillanes sa National Syndicate. It sounded crazy, but it's so crazy it might be true, di ba? Now, Mark, you want to tell me bakit sa tingin mo grabe yung expose ni Garma, the alleged former lover and then the former PNP, personnel, and later on, PCSO officer under President Duterte. Do you think, Mark, first of all, can you give us a summary of her key, admissions, confessions, whatever? And then do you think, ano sa tingin mo yung effect sa mga tao? Kasi umiiyak siya, true and true, di ba? Kaya umakyat isang congressman, ma'am, ba't kayo umiiyak? Baka akalain ng tao, pinipilit ka namin. Tapos parang may sinabi siya, hindi, parang, sabi niya, kailangan niya ibalik ang dangal ng PNP. Alam niya, nasirang bansa. So biglang, ganun na yung tone niya. So what do you think about it, Mark? yung sinasabi nung kabilang side, nung side ng mga Duterte, sinasabi lang daw niya ni Garma para daw malihis yung atensyon doon sa naging pagpatay nga doon sa PCO board na PMAyer. O tapos sinasabi nila, bakit daw May 2016 hindi pa siya presidente noon. Pero nanalo na siya noon, di ba? So obviously inaanda na niya yung next niya. Pero ayun kasi yung kumbaga na-link niya diretso kay Digong, na-link niya directly kay Bongo. Kumbaga from someone na on her level to speak out on that and magkaroon ng lakas ng loob to say it dyan sa kanyang affidavit, parang big deal talaga mukhang dito iikot talaga yung next phase nitong pag-iimbestiga ng Quadcom. At yun nga, like I said, itong si Garma na ang magiging target nitong mga DDS next para isiraan, para hanapan ng butas. Kaya magiging emotional talaga yung mga next And of course, for her safety din, medyo kinakabahan din. Kaya siguro iyak din siya ng iyak. Alam niya yung ginawa niya, yung the people she crossed. And yan nga, kaya yun pa yung isang medyo nakakatakot din para sa part ni Garma. Ikaw, Sir Ronald, what was the relevance of her latest confession, if I can put it that way?
talagang eto na ba na nang-reveal na talaga yung na CT scan na ba kumbaga yung operation modus operandi ng mga Dutertes when it comes to drug killings and drug war? Well, una ay kino-confirm lang niya yung mga testimony ni Las Cañas, ni Matobato, ni Asierto, no? Yung mga sinasabi na dati ni Laila de Lima, ni Sunny Trillanes, lahat yan ay kino-confirm niya. Which kaya helps the ICC case, di ba, Ronald? Which yes, also helps yes, the ICC case. yes, That's the yes. basis of the ICC case. Yes, makakatulong yan. Lalo na, yung kino-confirm niya, yung mga sinabi ni Espinido, na nung simula ay kinokontra ni Garma. No, na merong talagang hit list, meron talagang mga presyuhan, merong quota, etc. No? May reimbursement pa, di ba? May reimbursement pa sila, may mga ganyan pa sila. Grabe. Yes, yes. Pero ang kaibahan, talagang yung smoking gun na ito, nakadiretso kay Bongo, nakadiretso kay Digong, nakadiretso kay Leonardo. Si Leonardo, Colonel yan, pero alam namin dati pa, Colonel yan, pero nagmamano dyan ang mga generals. Even chief ng Philippine National Police, nagde-defer dyan sa Colonel na yan. Dahil siya yung, aside kay Bato, siya yung pinaka-importante dito sa Tokhang. Ano yung No? parang Gaddafi, Colonel Gaddafi, ganun yung level. Yes, Colonel, yes, yes. napakalakas niya. Sabi nga ni Garma, siyang inappoint ni Digong, no? Na parang CEO ng Tokhang. Ang architect ng Tokhang si Bato. Siyempre, 'di ba? Ang nagbigay ng bendisyon niyan si Digong, no? Siya ang nagtulak diyan. Siya nagbigay diyan ng kaya naging posible 'yan. Pero si Leonardo, ito yung CEO. At siya ay isang colonel lang. At takot sa kanya ang mga general, even mga head ng Philippine National Police. Kaya, very compelling itong ebidensyang ito. Ayun lang nga, siyempre, nililinis ni Garma yung sarili niya. Di ba? Nililinis niya yung sarili niya. Bakit? Siyempre, no? Siyempre, dahil ayaw mo ma-implicate yung sarili mo, ayaw mo ma-incriminate yung sarili mo. That's understandable. Whether that will hold water is another thing. Dahil marami ring tetestigo laban sa kanya. Si Garma ay nakalagay sa testimony ni Las Cañas as the head of the hit squad ni Bongo daw. Nasa testimony yan ni Las Cañas. So, ibig sabihin, hindi maaabsuelto si Garma. Pero pwede siyang pwede siyang mag-whistleblower, pwede siyang mag-witness protection, dahil hindi siya principal, pwede siyang mabawasan. Pwede siyang mabawasan ng parusa, no? Pero hindi niya pwedeng linisin yung sarili niya. So Ronald, in a way, dami rin ng ebidensya. So Ronald, in a way, she might turn out as a more important than Alice Go, right? Kasi yung mga ilalaglag niya is no less than the former president and a current senator or two, right? Yes. Hindi lang yon. Dahil karamihan ng ebidensya ni Las Cañas at ni Bato-Bato during the first few years ni Digong at during ng mayor si Digong. Ito si Garma during the height of the presidency ni Digong, yung kanyang ebidensya, yung kanyang testimony. At posible na yung mga kriminal kasi ng mga ganyan ay nagtatago yan ng ebidensya for protection. Hindi ako magugulat na meron siyang mga tape recordings, hindi ako magugulat kung meron siyang mga video na nakatago, no? Para kung sakaling masunog siya, ay pwede niyang ilabas ito. No? May alas pa siya, no? Oo, pwedeng sincere yung kanyang pag-iyak. Hindi, not because of guilt. Pwedeng yung kanyang pag-iyak, yung takot because of what she knows. Dahil sabi nga ni Montulpo, sabi ni Tommy Osmeña, medyo very personal ang lapit niya kay Digong. So, ibig sabihin, hindi lang niya alam where the skeletons are buried, literally. Baka alam niya yung mga usapan habang katabi niya yung presidente. No? Wait. So, Ronald, anong katabi imagine, you cannot imagine what is being hidden under the bed sheets. Pero Sir Ronald, I think medyo past yung pinag-usapan. Isn't this supposed to be a long time ago? Sorry to be Dan Fernandez about this. Lagay ko nga yung isang shades ko na Dan Fernandez shades ko. No, but seriously, hindi ba this is supposed to be a little bit long time? Yeah, I mean, grabe, no?
why would she do this, Ronald? Hindi ba Baka hindi mo na unawaan ng mga relasyon. Baka hindi mo na unawaan ng mga relasyon ni Digong, no? Sabagay. Binabalikan 'yan, no? Ay, may loyalty. Anong pelikula 'yon? X with benefits. X with benefits. Meron ka bang gano'n? Ang Meron ka gusto bang ko, gano'n, Ronald, Mark? X with benefits. I'm Ito ba, sure X-Men? I'm sure si Richard I'm sure si Ito ba, Richard X-Men with Ikaw ba, Mark? benefits? Meron ka bang gano'n? Extra with benefits. Mark, ikaw sa tingin mo, Kasi Baka may iba yung personality band ni eh. Digong. Medyo nagigets ko eh. Hindi ko confirm o dinideny na may ganyan akong experience, pero medyo gets ko yung band ng ano eh. Lalo na may anak. Kung kunyari may anak, hindi ko alam kung may anak sila o wala. Lalo na kung may anak kayo. May ano eh, kumbaga aalagaan na din naman kita either way. Kumbaga, yun nga eh, kung may anak tayo, mas less likely na tatagdarin mo ko eh. So may ganong emotional ano eh. Kaya mas mabigat eh kung talagang totoo yung mga chismis na meron silang supling o kung ano man. Kaya mas maano yung tama eh. Kaya sila yung nilalagay diyan, mas trusted Talo talaga. Wala talagang laban yung mga Netflix miniseries dito sa atin. Hindi nga kami ng Netflix ngayon eh. Purong Wala. eh. Oo. Nadadagdagan ang bawat kabanata, di ba? Grabe. Akala mo Netflix, mananalo na tayo ng Golden Globe eh. Nung before itong testimony na ito ngayon pang-Oscar to. Pang-Oscars ito, hindi lang ito. Ganito lang sa Ronald, let me solve your problem. Si Kiboloy, si Alice Go, Golden Globe, tapos Oscars na ito si, di ba? Ito si Next The Level. House of Duterte, no? Grabe. Yung drama eh. Yung awayan ng mga magkakapatid. Imagine mo yung pelikulang gagawin tungkol dito. Imagine mo, gaano karaming pelikula, gaano karaming miniseries ang gagawin tungkol dito, no? Di ba yung friction coming from the first family, tapos yung mga sumunod. So kumbaga ngayon nasa medyo season finale eh. Kumbaga medyo gearing up for Hindi pa natin pinag-uusapan yung pwedeng labas sa Pornhub. Yan na. Sir Ronald, hindi ko alam yung mga ganitong bagay pero lang sa akin kasi meron tayong mga parental guidance. Sorry. Sir Ronald, medyo delikado. Papunta na tayong X-Men with benefits. So palitan ko na yung topic. Tanong lang, final question before we go to the next episode. Is Rodrigo Duterte the worst president ever we have had in the Philippines? Sir Ronald, I'll ask you first kasi you had experience also under Marcos Sr. Marami nagalit sa akin. Bakit hindi si Marcos? I think Duterte is still the worst kasi more EJKs in his first 3 years than entire Marcos dictatorship. At si Marcos hindi duwag sa China. Sorry. Medyo mahirap yung mga ganyang klaseng comparison no? Pero magkakaibang level sila di ba? Magkakaibang level, no? Pero si Digong talaga, tingin ko easily ay siya yung worst president na naranasan natin. Lalo na 6 na taon lang siya. 6 na taon lang siya. Yung gano'n if he had 20 years, imagine ano mangyari sa bansa natin. Talagang at hindi siya nagdeklara ng martial law. Ibig sabihin, that was supposed to be a normal constitutional order. Imaginein mo kung nag-martial law pa siya, no? Kaya yun yung aking sukatan. Di ba sabi mo, Ronald, postmodern dictator siya. Yung tipong hindi niya kailangan ng formalities of dictatorship. He's just gonna be Oriental despot Oriental despot yung style niya. In a way, mas worse siya. Una, yung 6 na taon lang. Ikalawa, ay hindi pa siya nagdiktatura niyan, no? Hindi pa siya nagkwanyan. That was trappings pa yan ng isang constitutional democracy. Nagawa pa niya lahat yan. No, nagawa pa niya lahat yan. Biro mo, paano pa kung sinuspend niya? Grabe. Dictatorship by consent. Yung ginawa niya. Tapos, during that time, nakakuha siya ng 93% approval rating. Imagine mo yung pagiging sobrang insidious na nabudol niya yung ganung karaming Pilipino. Even the elites, no? Kung nakita mo yung itong mga lintik na mga oligarchs na ito, nagpapalakpakan sa kanyang mga sexist jokes, no? Kung nakita mo itong mga to, pamumukha ko sa kanila yung mga
Castilaloy na kunyari ay mga modernizer, no, in their hands, no? With this psychopath, no? Hindi, Ronald, buti Tapos nga mga... nag-apologize pa sila. Nag-apologize pa sila, ha? Ronald, buti Diba? nga, ano Nung, eh, nung tinanggalan sila ng kwan, nung tinanggal sila ng franchise, doon sa isang malaki nilang kwan, sila pa nag-apologize. Mga gago. Sorry. Sir Ronald. Diba? Tapos Diba, Sir Ronald? nagpapanggap na modernizers, nagpapanggap na mga disente, di ba? They're just as rent-seeking, leak as any carpetbagger sa ating bansa. Sige lang, papunta na tayo sa X-Men discussion. Pero dito muna tayo, Sir Ronald. Wag mo nang yung mga ano. No, I mean, I remember, Sir Ronald, I think we were together dun sa isang ambassador, di ba? May taga-ADB na sinasabi niya, ito na yung golden age, charot-charot tiger economy. Sabi, pinagsasabi mo, panahon pa ng Pinoy, 2012, we were already called tiger economy. Ganun. Tapos pinasag ko talaga siya na parang, yung style, essentially yung argument is, yeah, marami namamatay, ganun-ganun, but he's modernizing the country. Hearing that from a technocrat, from the ADB back in the day, hindi ko sasabihin yung pangalan yan, para walang hiya yung tao yan. Meron isang European ambassador. Hindi natin sabihin anong bansa yun. I was shocked by that. Like, what the heck, sabi ko. May isang European ambassador na pinupuri. Tapos meron Ay, alam ko sino yan. Meron kang colonist na Australian. No, nakakala mo, alam ko sino mga yan. No? Tapos puro puri kay Digong. Tapos ngayon, parang nakalimutan na yung kanya mga papuri. Ito rin, another pretender na siya ay modernizer. Pwede ko ba mag-give yung pangalan? I-text mo na lang. PW? Lagay mo na lang sa Pornhub. Initials ay PW. No? Sa Pornhub. Mark, since ikaw mabait kang tao, hindi ka katulad namin na Matrix at muntik na Matrix. Aren't you shocked by how things are turning against the Dutertes? Let's be honest. Back in 2019 when we met each other, parang you would, if I were talking to you, you would think Dutertes are there for 1,000 years. Diba? But now, my goodness, this is crazy. Bumabaliktad na lahat sa kanila, among other things. Yes, there's a Davao, Vismin vote, blah, blah, blah. Sure, but, diba, turn of events, diba? Sa tingin mo ba, if they say he's the worst president ever, does it make sense considering the approval he used to have back in the day? Oo tsaka kung gaano kabilis umikot yung karma, gaano ka... Hindi, kasi ang nakakagulat kasi we weren't expecting any of this when Bongbong Marcos won. Yun ang pleasant surprise diyan sa buong pangyayari. Akala natin nung after Bongbong Marcos won na lahat ng mga kalokohan na nangyari nung Digong administration would be kept under the rug, would be kumbaga makakalimutan na. Hindi na maiimbestigahan lahat ng mga si Leila siguro hindi na makakalaya ng kulungan. We were all expecting that after Bongbong Marcos and Sara won. Diba? So, after nung first year, nung pinag-uusapan natin ni Ronald, matagal kaming skeptical sa Unity Alliance na yan. 2021 pa lang, we were talking about something. But I see what you're saying. That was a convention piece daw. Pero I thought they would be civil. Baka Marcos Alam ko merong dictator. I thought the Dutertes would play nice. Kumbaga, hayaan na lang muna. Basta for the sake na maproteksyonan sila. Pero hindi. Kumbaga, inano pa nila, they went all in trying to undermine itong si Bongbong Marcos. Kasalanan din nila. It's their own greed. Are you shocked by that? By their arrogance, hubris? Sobrang hubristic nila, diba? Yes. Even I would think that they would be strategic about that, na hintayin na lang nila 2028, wala na tayong magagawa. Let's protect muna our bases. Kung ano ginagawa ni Bongo ngayon, I was expecting na ganun lang sila, pero hindi eh. Pero the rate that they were trying to destabilize and tanggalin itong si Bongbong Marcos, palitan si Romualdez, nagulat din ako. And yun, kasalanan din lang. Siguro baka may factor din yung China dyan sa mga bagay-bagay na yan. So, sinulsul sila, no? Sinulsul sila. Mark, sorry for cutting you there. I want to transition in the next episode. We can go back to this again kasi di ba ang argument ko, Ronald, is one factor na nag-accelerate itong disintegration ng Unity is dahil wala naman opposition na iba eh. So, nagtinginan lang sila, tayo lang pala eh. Nagkainan na yung dalawa, di ba? Godzilla versus King Kong nangyari. Dahil there's no opposition to threaten them. There's no shared threats. Well, yes and no. Pero pag-usapan natin. Yes and no. Let's pag-usapan natin next episode. Balikan natin. Santuldok lang. Yes and no. Sagot ko dyan. Yes and no. Okay, that's a cliffhanger for the next episode. Thank you very much.
All right, guys, eto na, another prediction that came true, no? Aside from a prediction about, the unit team falling apart, a prediction about, correct prediction about, the Senator De Lima getting scot-free. We did this years earlier. And a number of other things. Of course, a prediction that Duterte would be a disaster. We were saying this back in the day, but now lumalabas na talaga na totoo lahat ng 739s. But the other prediction we did, which was right, was Nograles says we'll go for G, right? Ronald, were you surprised by the way by which Carlo Nograles suddenly resigned, and then the next thing you know, the next day, tumakbo siya all the way for mayor? While Migs, the sister, is going to take on Polong naman. Do you think that also may have made Duterte rethink yung mga antics na naman niya na mag-iiba na naman siya ng position, baka Senate or something? Kasi no Duterte is running for Senate. Wala, talagang itlog sila, di ba? From 3, ngayon itlog na. So Mark, this is where we were more correct. I think you were more sold on Baste. I was a bit more skeptical on Baste. So I think this time nakita natin limits ng Dutertes. But Ronald, are Dutertes weak enough for Nograles to make this move? Because Nograles are not stupid. They're very smart people, right? At least academically very smart. I mean, Pisay yan si Carlo, di ba? So I don't think he will make that move if he's not smelling vulnerability, if not blood. Well, we never believed naman sa sinabi ni Sara na 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Wala, hindi naman tayo naniwala. No, more like yabang. Yung yabang niya, yabang. Posible isa. Posible isa. At for a while, nilalaro nila si Baste. No? Dahil nga, iniisip na nila na kung si Baste ay tatakbong mayor ng Davao, may tulog siya. Dahil absentee mayor siya this past 3 years no? Maraming criticism sa kanya yung mga Davaoeños as mayor, no? Kaya push upstairs siya. No? At in a way, medyo may ginagawa siyang mga statements na parang preparation doon. Ang problema, hindi siya nag-rate Hindi siya nag-rate sa mga surveys for the Senate. No? Kaya, anong ginawa sa kanya? Di ba nakakahiya, mayor ka, bigla kang ginawang vice mayor? Di ba? Mas hindi nakakahiya kung ikaw ay nag-Senate. Ang problema... ka, tapos yung tatay mo, anak, tumabi ka muna, nagkalat ka eh. Parang diba? Ang problema ay hindi siya nagre-rate sa Senate. Kaya, imbis na push upstairs, push downstairs siya. Vice Mayor. Kung ako sa kanya, may hiya ako. No? Ibig sabihin, talagang you failed as a mayor at hindi ka nag-scale up as a senator. Or at least as a senatorial candidate. Si Digong has to save their bailiwick. No? Kaya ako, inaasahan ko na magkukuan siya, magdadabaw siya. He has to save the bailiwick. No? At kung hindi siya ang tumakbo, delikado na maagaw o makuha ng Nograles yung mayor. Lalo na kung si Baste ang tatakbo. Si Pulong, never yan kinonsider for mayor. Never. Not once. No? Sara or Baste. Dahil si Pulong kasi may notoriety sa Davao. No? Marami ang skeletons in the closet sa Davao. Kaya hindi siya kinonsider. Ang kinonsider si Sara at to some extent si Baste na naging mayor. Problema kay Baste, kwan lang geologs katulad namin ni Richard No, hindi naman yan talaga may tattoo siya may tattoo. Hindi naman talaga yung manager di ba? Hindi naman talaga yung manager. Kaya yun ang naging problema. Pero mahihirapan si Carlo na labanan si Digong, no? Tingin ko almost sure panalo si Digong sa mayor. Pero kahit matalo Nograles, medyo uulan yung grasya sa kanila. Bubuhusan niya ng Malacanang, no? How about yung kay Migs tsaka kay Pulong? Ayun, may chance yun. Yung kay Migs, paano party list si Migs Di ba? Ngayon magdi-district siya labang kay Pulong. Yun may chance rin yun. No, yun may chance yun, no? Dahil distrito naman talaga ng kanyan ng Nograles before So may okay. Yun, no? Distrito pala nila. May chance yun no? May chance yun. Ang medyo malabo si Carlo, no? Nakita mo ito tanong ko, Sir Ronald, how much of their resources will pour in dito sa Davao to retain itong kanilang city? Well, malaki ba o di masyado? Well, malaki naman yung resources nila, malaki naman yung naipon nila no? Pero ibig sabihin, kahit kahit kalahati lang ng resources na Nograles na gagamitin, mananalo pa rin si Digong, no? I'm almost sure of that.
Okay, no? Ronald, okay, that's a problem. Mahirap talunin si Digong sa Davao. Okay, ganito na lang. If we were to advise Carlo, let's say for the sake of argument, ano yung roadmap niya? Ano yung pwede niyang gawin to be competitive? Now, maybe not win, but at least keep it close. Lahat itong mga lumalabas na, ibato na niya. Yun nga eh. Ang problema, hindi siya ganun. Kita mo naman yung mga interviews niya so far, so lame. Diba? So lame yung kanyang mga Bakit siya pala ang pinili? Bakit hindi si Migs? si Mix babastusin ni Digong eh. Babae. Babae. Yeah. No? Babastusin yan, no? Lalapastanganin yan, no? At siguro ayaw din nila mangyari yung kay Migs, their sister, no? At least si Carlo lalaki at saka alter ego ni Digong before. Ibig sabihin kung kakatayin ni Digong yung kanyang alter ego, no? Medyo babaan kami ng konti sa kanya. Cabinet secretary. Cabinet secretary niya yan. Head yan ng COVID pandemic, no? Head yan ng tapos spokesperson, alter ego mo. Tapos lalapastanganin mo ng ganyan, no? So may ganun, baka hindi totally durugin. Kung si Mix yan, babastusin yan. Imagine mo yung mga sexist jokes. At hindi yun makakakuha ng sympathy. Dahil nga, gano'n naman talaga si Digong sa Davao eh. It's there. Yeah, yun nga eh. May home court advantage talaga siya eh. So what you're saying, Ronald, is this could be a split in terms of Migs getting District 1 but Digong winning the mayoral race. So if the Nograles... Hindi pa rin sigurado yung kay Migs ha. Dahil syempre, babatakin ni Digong in case. si Pulong. No? Babatakin niya. No? Dahil it's just a small... 5 Dutertes are running ha. Kahit yung mga anak ni Pulong. Yeah. Wala na, ano na to eh. Tawagin mo si ganito, tawagin mo si emergency. Ilan pa ba yung above 18 natin? Si Kitty ba? Pwede na ba si Kitty? Pwede na. Buti hindi nga ginamit si Kitty. Pero kahit anong mangyari, babaha ang pera dyan. Kaya medyo busog ang Nograles. Pagpalagay mo na matalo sila, no? Meron silang matanda na si Digong, di ba? I think this will be windfall. Malaking kitty. At Digong is 80, not in the best of health. Kung mawala si Digong, no? Na sana ay hindi naman, no? Okay ba? Naman Sir Ronald, hindi naman tayo masamang tao. Sana hindi naman mangyari, no? Pero kung mawala si Digong ay durugan Duterte sa Davao. Yung bang vice mayor ni Nograles, parang councilor ngayon eh. Yun kaya may chance kaya kay Bastion? I have no idea kung sino yun eh. Hindi ko kilala. Okay. Kasi important din nga yun, like you said, 80 years old si Digong. Anytime, hindi mo kahit manalo siya, baka he won't be able to finish di ba? So importante din yung vice mayor Pwedeng gawin kasi ng mga Nograles, no? Medyo bawasan yung margin ni Digong, no? For future battles. At ilabas na nila, baka may makumbisi sila mga tiga-Dabawenyo na sobrang grabe yung mga krimen nitong ating mayor. Sobrang dami yung pinatay, ninakaw, winasak ng mga institusyon, pro-China, no? Ganun na siya. Ang problema, hindi ko nakikita kay Carlo. No? Hindi ko nakikita yung ganung klaseng it's just soft-spoken masyado. Yeah, he has to up it. Masyadong in-interview ko siya sa story ko binibigyan na namin siya ng ng peg Wala Pinifeed nyo na. Kukunin na lang niya. Wala Nahina let's go to yung isa na hindi naman masyadong mahina, medyo maboka. At ito na, Mark. We'll put you on the spot. Pero bago yun, pwede may isinit lang ako isa. Nakita mo Ronald. Okay, sige po. Go, Mark. Bago na. Yung kay Vico. Boy, Mark talaga. Let's go to your later. Pero sige, Vico tayo, Vico. Oo, kasi natutuwa lang ako this week. Kasi Vico Soto is fighting back. Kung inatak-atak din siya ng mga dilawan, nakita ko na parang... No, I mean sa kalaban niya sa Pasig, yung mga Diskaya. He is fighting back na kumbaga, ni-reveal niya lahat na ito, number 1, napakalaking kontraktor, ito, bilyonaryo. He is exposing lahat ng mga dirty tactics sa kanya. Yung sa Miro, di ba? Yung si St. Timothy, St. Gerard. Joint venture Joint venture ng Miro, yung si Diskaya. Yun, di ba? Kaya tinanong ko yung kay Chairman Garcia 3 days ago Ano sagot na? Sabi ko, paano yan? Sabi ko, yung si Diskaya, yan. Tapos ngayon, kandidato, no? Hindi ba tatamaan yung kontrata niyo with Miro? Sabi niya, dati naman,
No, wala na siya, wala na yung joint venture na yon. Yun lang ang kanyang sagot. Wala na. Pero kinuha ko siya, tinanong ko siya. Ka-joint venture ng Miro, ito si Diskaya. Tapos ngayon tatakbong mayor. Anong ibig sabihin yan? Ginanong ko si chairman. Sabi na dati, ngayon hindi na. So ganun yung soft legal escape. Yun, so kasi napaka-dirty yung tactics na ginagamit laban kay Vico over the last few months. Kasi Vico, pa isa-isa, medyo tahimik lang, pero ngayon talagang palaban. And of course, meron siyang napakalaking following, nagagamit niya sa kanyang bully pulpit. So pwede niyang tirahin pabalik eh. Pwede niyang i-expose lahat ng mga, gusto yung mga kay kaso, ano ngayon, yung yung mga feistiness, utang. palaban. Oh. Buti na rin So yun. natutuwa lang din ako to see that side of Vico Soto Buti na, na rin yun, no? na Buti na kailangan rin niya yun. ganun ka din eh. Kung mahina ang kalaban niya, baka hindi siya ganyan ka-passionate, no? Oo eh. Katulad nung Kasi una sa niya local laban race sa talagang Eusebio. napaka-dirty nung laban. Kailangan kahit na malinis na politiko ka, kailangan meron ka ding gaspang pagdating na sa mabibigat na laban. So, yan, sa social media, sa ano. Kasi yung kabilang side naman, grabe gumamit ng pera talagang Mas hindi grabe ko alam. rin, no? Itong election, no, Mark? At saka dahil sa City Hall projects, kung ano-ano nang inaano sa kanya, di ba? Hindi, yun lang yung ginagamit na pantira sa kanya. Pero kahit naman ano gawin niya, hahanapan siya ng pantira. I think may nagawa ata si Vico, hindi natuwa itong pamilya na to, kaya naisipan nila tumakbo. Sobrang dami nilang pera, naisipan gamitin natin, ano natin. Ayun, and si Vico is fighting back, and exciting tuloy yung naging exciting. Of course, I believe yung people of Pasig could see through all of this. Nakita nila kung anong klaseng leadership si Vico. Ang problema, yung kabilang side parang gusto yung dating gawi. Yung dating kung ano yung before, i-ano lahat ng mga changes na nagawa ni Vico against corruption, against yung mga sa bidding, against so hopefully that is one fight that I will be joining then. I will visit regularly sa Pasig din. Tutulong din ako in whatever way I can. So, Mark, Kasi alam mo na saan tayo pupunta. Let's Speaking of go. fights that you will join, ayan na, umalis na si Kunin ko Mark na. as we Kunin ko na speak. siya. Mark, nasaan ka na? Sir Ronald, ayan. Ito. Ayun, no? Ayan na. Action Demokratiko in Davos. Anong sinasabi ni Isko na ano daw, ano na siya kay ate? Nagdrama-drama si Isko may iyak na naman siya. Ang issue naman kay Nag-kiss siya and said goodbye. No, nag-kiss siya and said goodbye. kinento niya yung pag-uusap nila. Yung pag-uusap, before pa namin alam yun nung as it was happening. So alam na namin yung huling pag-uusap nila na, no ate, tutuloy talaga ako O sabi ni ate, hindi, I will run for elections. O wala silang napagkasunduan, o nagkamayi sila, o nag-aakap na lang sila, o nag-part ways na. Hindi na sila nag-usap after nun. And ang binabato kasi kay Isko is yung sa utang na loob daw, yun yung inaano nila, tapos yung sa utang sa Maynila, tapos tsaka yung biglang nangiiwan. So yun yung sinabi binabato nila kay sorry, Isko. Ronald, the quote is, ate, pwede po ako bumalik. Parang ganon yung daw. Yung pwede po ako bumalik. Parang, can you allow me to come back to the city and take over again? Aba, ayun na magsalita si Mark. Ronald, ikaw na lang magsabi. Mukhang Ako ba? Akala ko si Ronald. ang bait niyong pareho. Sige lang. Ako mabait? Ang bait ka ngayon Sa I'm sick. benefits I'm sick. Baka mabinat na ako nito. X-Men with benefits. Last, pag-usapan naman natin some surveys show that Isko is doing very well. Although si Versosa, kamusta naman si Versosa? Sabi niya siya yung magiging Mark Gamboa of the race. Siya yung magiging disruptor. Ikaw, yung gagawin mo sa Senate, yun ang gagawin niya daw niya sa Manila. What's Versosa up to? Hindi bilyonaryo si Mark Paano siya magiging Mark Gamboa? Disruptor. Hindi pa tayo bilyonaryo Pero si Ronald, bilyonaryo na. May show na siya. Hindi, pero yung kay Sam Versosa, in fairness kay Sam Versosa, ang galing sa social media. Doon naman ako believe. Talagang yung mga tanong sa akin yung mga ibang tao, si Sam. Pero may epekto ba? Iba kasi yung nangyayari sa ground. May epekto ba yung kanyang social media? May epekto ba? Ano yan? May epekto ba
Yung kanyang Sa ground, wala. yung galing sa social media, no? Sa awareness siguro, oo. Yung mga dating hindi siguro siya kilala, kasi hindi siya kilala sa labas ng distrito niya eh. So baka medyo nakikilala na siya. Pero in terms of convincing people to trust him and to vote for him, kasi pag sa ganyan, tawag dito, kumaga mahahabang relationships with nung mga councilor, nila Isko, nila kahit si Hani Lacuna, mga 30-year, we're talking about 30-year relationships doon sa mga barabarangay na yan. And for him na biglang papasok, medyo magastos. Okay? So, ang inaano ko lang, baka, syempre yung iba iniisip, baka mapeperahan lang siya, baka mapapagastos lang siya. Sa ngayon, sa side ni Yorme, sa mga nakausap ko, talagang hindi inintindi. Kasi hindi pa nila narinig sa barangay eh. Kapag narinig nila sa barangay na, uy, dumadami Sam Versosa dito, dumadami doon pa lang I think medyo bibigyan ng pansin. Iba yung sa social media eh. Ang Senate kasi is basically air war. Basically retail votes. Siguro mga 80% yan, no? 20% machinery. Pero pagdating sa local kasi, it's baliktad eh. It's 60-70% machinery. So, yung impact ng air war, media at saka social media, ay hindi kasing laki, halimbawa sa national. Halimbawa sa Senate. No? Yun yung kaibahan. No? Kaya tinatanong Si ko Lito na Lapid, ano di ba ba, yung natalo sa local election pero effortless sa Oo. Senate, di ba? That just Yes. tells you. Ay na iba, kunyari yung sinasabi nga ni Mark na long-term relationship yan eh sa mga ward leaders, sa mga village chief, sa mga Oo. SK, sa mga barangay, etc. Mga ano yan eh, Tapos binyag, yan, kasal, alaga patay. yan eh. Alaga yan eh. Kasal, binyag, libing yan eh. No? Etc. etc. Tupad, no? Ayuda, no? Etc. So, hindi ganun kadali yung social media, at least for now, sa local. Mas meron siyang possibility sa national. Unless mga councilor, mga ganun, baka pwede pa yung social media, no? Siguro kung wala si Isko, kung if this was a fight lang between Hani and Sam, baka kasi the people would, yung mga ayaw ko kay Hani would look for an alternative eh. So baka may chance pa siya kung yun lang yung laban. Kaso yun nga si Isko talaga sa Manila is iba yung hatak talaga. Medyo hegemonic force talaga siya, no? And for good reason, understandable reason. I mean, I think it's universal almost na for everything you can say about Isko and his presidential run or whatever, he did pretty well in Manila. I am hearing it from people na even critical sa kanya on his, the whole drama. Itong Okta survey, Mark, 78 si Isko eh. Ilan si Hani? At ilan I think 14, mga nasa ganun 15 to parati. 17. Si Sam nasa 3 eh. 3 si Pero Sam. this was before lahat ng mga ingay ni Sam. Yeah. So 3 lang si Sam before dun sa mga ingay lahat. So hindi ko lang alam kung naka-apekto yung mga ingay at kung sino yung kinaingay niya. I doubt kasi kung yung 14 nila kuna mababawasan pa dramatically eh. Dahil mga alaga rin niya yan eh. Di ba? Yes. Alaga rin niya yan eh. No? And they would be, kumbaga, they would be using yung budget for next year. Yeah. Siyempre, may factor yan eh. You're an incumbent mayor eh. You cannot... you're an incumbent mayor eh. Advantage mo yun eh. Hindi ka naman magti-3. No? Kaya baka mahirapan na si Sam na kumuha doon kay Hani. No? Mahirapan na siya. Kaya baka yan na yung magiging resulta ng eleksyon. Siguro mga 80 si Isko, di ba? Mga 15 sila po. 15-5. Kaya, no? So 80-15-5, parang something like that. Let's go to the last part. Sorry, I have to go back to Baguio. Meron ba? Naka-alim episodes. No. Last question lang. Alam ko another episode. No. Senator Trillanes, kamusta ang race sa Caloocan, Mark, from last week? Naka-recover na siya dun sa drama, di ba? Now he's back to business. I mean, Trillanes now, you're vindicated big time, but Quadcom and everything like that, right? Do you think in any way he can translate that into local? I know Ronald was already implying na medyo mahirap yan, but let's talk about it. Yung kay Trillanes over the past week, yung mga atake sa kanya sa social media coming from DDS, malaki eh. Medyo So hindi ko sure kung ilang part dyan galing sa DDS talaga o galing dun sa kalaban niya. Pero parang kay Sam Versosa din yan eh. Parang reverse eh. Hindi siya ganun ka sobrang nag-aapekto din sa local. So pag may mga lumalabas na mga kalye survey sa local, so yung mga rason na sinasabi, why would they choose malapitan, bakit si Trillanes?
So yung kay Trillanes, ang lumalabas na dahilan para maiba naman o para ano naman o matapang siya o ano, iba talaga pag local eh. Hindi siya masyadong naapektuhan ng social media na ano. So ang narinig ko is around mga 60-40, mga nasa ganun yung split. 40 si Trillanes and mga around ganun eh, around between 35 to Kung 40. 60-40, pan yun. Mahalaga yun para kay Sunny. Dahil naggaling siya sa 0 eh. No? Tapos naka 40 siya. Kung 40 kung totoo yun ganun. Paano, wala pa ako nakitang survey eh. Wala pa ako nakitang survey sa... So, siguro merong mga nakikita ko na sa 33 ganun. So around that range. Dahil Around that range. yung sinasabi ni Egay, iba eh. Ni Erice, no? Iba yung kanyang sinasabi, no? Na sinasabi niya ay hati dahil nga parehas BBM, si Malapitan tsaka si Sani, ang magiging difference is the DDS, the Duterte. Hindi ko alam gaano karami yan sa Caloocan. Ang kiniklaim ni Egay, marami pa rin daw, no? Pero si Hindi Sani, masyado eh sa yung national, parang hindi. Pero ang bottom line kasi dito, ang problema talaga ni Sani diyan, Bagong Silang, Bagumbong, Pamarin, Tala, yung buong area na yon na milyon yung mga botante. If hindi niya mapapanalo yun yung baluarte ng Oka, Malapitan, doon congressman ngayon, yung buong area na yon, if hindi niya mapapanalo yon, kahit mapanalo niya itong buong monumento area, yung Grace Park, yung South Caloocan dito, walang gamit eh. So yun yung particular na area na yon. Yun ang kailangan niyang ma-figure out kung paano mapanalo. Pero kung 60-40 yung survey, yung hatian, Sani is in a good location. Dahil ibig sabihin, meron siyang momentum. No? Kahit absolute numbers ay 60-40, yung movement of numbers is favorable kay Sani. Kung gano'n kung 60-40 yun yung kwan. Kaya siguro gusto siyang pa-withdrawin ni Malapitan, no? Kaya gusto siyang pa-withdrawin dahil kahit papaano nate-threaten siya, kahit lang mga Malapitan. Dahil yung kanyang numbers ay gumagalaw, unlike yung sa Malapitan. So, again, kung 60-40 yan, pabor yung kay Sani. On that note, thank you so much. Ang advantage niya kasi nga is yung awareness din. Pagbaba niya sa ground, hindi yung magpapakilala ka pa, mag-ano ka pa. So more or less, lahat ng mga taga doon, kilala na siya as senator. So alam na lahat ng storya niya from the Oakwood and the ano. So it's just a matter na lang of... Problema lang dyan, paano pag dinudumog ka, hindi automatic na iboboto ka. Yun nga eh. Dahil ka personality ka like Pacquiao. Diba? Like Pacquiao, dudubugin yan. Pero not necessarily na iboboto siya. So, yun. So yun, on that note, huntayin po natin yung pusta natin. Who will rank higher, Chavit Singson or Bato de la Rosa outside the Magic 12 in the coming weeks? Tingnan natin sa next survey. Hindi kasama ron kung kukunin ng ICC si Bato bago mag-election. No, hindi, Ronald, wala na. Tapos na. Basta ang pusa natin, mas mataas sabi ko si Chavit kay Bato. Wala na. Kasama na yung risk ng ICC. Sorry talaga. On that note, on that positive note, I would say, thank you very much, gentlemen, for this fantastic RRM. Medyo napahaba tayo ng konti, more than usual. But ang dami kasi natin kinakatch up. Sir Ronald, please, magpahinga ka. May mga concern na sa'yo na pagod na. Sir Ronald, masyado ka daw mabait ngayon. Parang pagkatapos mo ako pagurin, sasabihin mo, magpahinga ako. Sir Ronald, aminin natin, gustong-gusto mo rin naman magsalita sa show natin. Ito yung pinaka-notorious show sa Pilipinas. Speaking of pinaka-notorious show, abangan, RRM Fit Cool Pals in the near future. So, Ronald and Mark, maghanda kayo. The Cool Pals are getting ready. Mag 3 times 4 Hindi na ako ang Senator Edu, Senator, pala yung Senator, Secretary ka na lang ngayon. Linawin natin. So, Mark, get ready. RRM times Cool Pals in the pipelines. And thank you very much also on Spotify for inviting me the other day dun sa mga podcasters sa episode. Kaya nag-negotiate na ako ng mga collaborations natin. Thank you very much, gentlemen. Have a good day. Have a blessed day. And thank you also for your thoughtful commiseration and all of that. Really appreciate it. Sir Ronald, get well soon. And Mark, please take care of yourself. At alagaan mo yung nuisance candidate situation na yan. Para sana everything moves in the right direction. God bless. Good luck. Ito, Sir Ronald, in the previous episode, we were talking about the disintegration of the unity team, Duterte being the worst president ever. I think we more or less agree that he's the worst president ever, although Marcos Sr. is not too far away. But going back to this,
ang issue kasi natin, Sir Ronald, ngayon is parang ang dami nagmamalinis ngayon. Even if the brazen crimes of the Duterte is being exposed, wag natin kalimutan yung mga enablers, including yung mga technocrats, including yung mga walangyang mga oligarchs, mga walangyang mga trapos, all of them who are laughing and cheering on and clapping on Duterte's antics and worse, 'di ba, Sir Ronald? Yes, no, yes. Lalo na yung mga cabinet secretaries ni Digong na sa ngayon ay parang puro tahimik na. 'Di ba? Puro tahimik na, no? Anong ginawa nila nung panahon na 'yan? That 6 dark years. Anong ginawa nila? Hindi lang yung usapin ng corruption, kung hindi itong pagwasak ng ating mga institusyon. Hindi lang these thousands of extrajudicial killings. Kung hindi yung talagang pag-undermine nung kakaunti na lang na strength ng ating pagiging isang nation. This cabinet ministers, these guys should be held to account. Dapat hindi sila pabayaang to go silently Wait, into the night. Senator yata yung iba No? dyan, 'di ba? Natahimik ngayon. Oo. Kasi yung isa Yes. hindi tahimik, yung isa medyo maingay ngayon, dami niyang inaaway. Oo, yung iba nagtatrabaho sa mga taipans, yung iba nagtatago dun sa mga oligarchs, no, para hindi sila tugisin, di ba? So, ito dapat singilin niya mga yan para hindi na maulit. Parang ang mangyayari kasi they can get away with it eh. Parang everybody, all of them can get away with it, no? Yung sinasabi ng iba, hindi, wag na, matanda na. Uy, wag na, tahimik na. May Uy, nag-brace wag na na. yan, may wheelchair na. Oo. Hindi pwede. Hindi pwede. Pero No? Ronald, may nakaguess yung PW. Just to be clear, wala na po siya. Natanggal na siya, Ronald. Hindi na siya kasama sa slate. Na-let go na si PW. Wala na siya sa amin. Sino? Si PW, yung columnist na Digong. Wala na siya. Oo. Wala Hindi, na siya. pero kailangan pa rin siya Kailangan pa rin tawagin kung saan siya lumipat yata siya sa ibang dyaryo eh. yung mga Lumipat siya sa ibang newspaper. Paano, nabasa ko pa siya last week eh. No? so hindi pero hindi na siya sa amin. Hindi na siya sa amin. Oo, Yeah. wala na. Nag-guess ng tao, matatalino mga followers. Pero nung todo depensa niya kay Kwan, todo depensa niya kay Tigo, nandun siya sa inyo. May mga business forum charot pa siyang ganyan, di ba? Oo, grabe. Ay, nagbalakanyang siya, di ba? Nag-speech pa siya sa Malacanang. Napaka self-righteous nung kanyang pagdepensa kay Digong noon, no? Gusto kong Parang balikan. siya yung munti ko sinabi. Siya yung AFAM version ni Harry Roque. I mean, nilaglag na natin. Siya yung AFAM version ni Harry Roque, di ba? Sa totoo lang. Di ba? Yung parehas na enabler, apologist. Talagang Kwan, oo. Hindi si Tiklaw. Ano ba kayo? Hindi. Matagal na yun. PW ba yan? Ang dami nagko-comment. Parang naging PW. Baka Okay, ganito. So, kanina ang tanong ko, hindi si Andanar nasa China pa yata, pero nawala na yata ang trabaho si Andanar. Nagba-vlog na lang yata sa Beijing. But anyway, balikan natin ito. So, the question I said is, di ba, Ronald, lahat naman tayo, matagal natin sinasabi, hindi tatagal itong unit team na yan dahil it's a alliance of inconvenience. It's predator versus alien, di ba? Hindi talaga tatagal yan. But, medyo grabe yung disintegration niya at ang bilis ng disintegration niya, di ba? So I said, Ronald, and you partly agreed with me, which is part of that is dahil nag-withdraw na yung genuine opposition from the field, hindi na threatened si Marcos. Sa aking palagay, that gave Marcos a feeling of confidence to try to repaint himself as a reformer, charot. He felt confident in all. And I think as he tried to do that, he really alienated the Dutertes who thought, ano lang to si spoiled brat, pwede nila. So you get what I'm saying? It's one thing leading to the other thing, right? It's this game, parang game theory to, di ba? Because X did this, Y did that, therefore Z responded that way. So yun yung algorithmic interaction na nakita ko. So for me, ironically, yung withdrawal ng genuine opposition into social media, into traveling, fellowship, whatever, kinda accelerated itong, let's just call it inevitable divorce. So this divorce was about to happen. For me, it was a force accelerator. Yun yung argument ko, Ronald. I don't know what's your take on this. Kaya sinabi ko na yes and no. Dahil yes, halimbawa, kung yung ating pink wave, no, naka 15 million votes at hundreds of thousands ng mga volunteers and mobilizations ay pinamunuan
even after the defeat. At unti-unting kinonsolidate at i-harness papunta sa midterm, no? Kahit ginawa yan, no, na tingin ko hindi ginawa at nasayang, it will still take time para sila ay makonsolidate dahil galing ka sa defeat eh. No? Ang mahalaga lang ay pamunuan mo sila during these dark times, no? Bigyan mo sila ng what is to be done and provide a leadership. But even then, it will take time. Dahil nga talo ka eh, no? Talo ka. At yung midterm ay 3 years pa since 2022. Kaya hindi siya masyadong variable dito sa naging attitude ng unit team na agad sila nagbakbakan. Mas ang dominant na dahilan ay wala naman talagang foundation yung unity. Diba? Not even, sabi nga ni Vice President Sara, not even friendship. Not even friendship. Wala nang ang platform, wala nang ang ideology, wala nang ambition, no? Wala pang friendship. So, ibig sabihin, it was just a hot air balloon waiting to explode. Pero yung ikatlo na mas mahalaga, ambitions. From the very start, nakita mo na yung pag-dominate ng ambitions. It was from the very start, 2028. First SONA pa lang eh. Nung hindi nakuha ni Sara yung defense portfolio, nung hindi nakuha ni Gloria Macapagal Arroyo yung speakership. Yung hindi Nung minention sa SONA, yung federalism, drug, Yes. nagalit si, Yes. si Boloy. Tapos, yes. Oo. Tapos nung first SONA pa lang ay nakita mo nagda-divert na away from the previous policies of the government si BBM, no? At panghuli, yung presidential sister, halos open na yung kanyang away with the first lady, no? That was the first month of the Marcos government. That was the first month. So, ibig sabihin hindi malaking factor yung opposition, even if the opposition scaled up after the defeat. Even if they did, which will take time, ay ang pinaka-dominant talaga ay itong apat na variables, no? At ang pinakamahalaga diyan ay ambition. No? Dahil from the very start, tinalikuran na nila yung agreement na si Sara ang successor. No? From the very Ronald, start. I would say hubris on the part Yeah. of Yeah. on the part of Duterte's was probably even a bigger factor. Dito agree ako kay Mark, 'di ba? 'Di ba Mark, sabi mo, minsan na-shock ka na how shooting in the foot ang modus operandi ng mga Dutertes. Parang you're already in, sabi mo Ronald, 'di ba? Anong advice ng tatay mo sa akin? When you're deep in something, wag ka na gumalaw. Ito mga to, hindi lang gumagalaw. Don't make magpaparela. waves. Exactly. When you're in Diba? deep, 1, 2, 3, 4, Diba? don't make waves. Ito mga to, nagtatumbling pa, di ba? So Mark, can you tell me about Nagtatapisaw. Nagkaganon. Hindi eh. Mark, are you shocked by the hubris of Duterte's? Na parang alam mo na nga natalo kayo dito, wala kayong laban kayo, lalo nyo pang you make it worse for. Baka they were believing their own hype eh. If they were They drank their own yung echo Kool-Aid. chamber, yung kasi for the longest time takot lahat magsalita dahil sa social media eh. Kaya nga nung unang taon, naalala nyo nung earlier this year and late last year, nung kausap ko, nagulat ako nung kausap ko yung mga congressman na hindi na kami takot sa hindi atakihin nila kami. Hindi na eh. So siguro iniisip ng mga Duterte na they can bully anyone. Di ba yung ginagawa nila ngayon, yung relo ni Stella, relo ni Abante, ganon. So akala nila gagawin nilang lahat yun eh. Pero hindi eh. Yung nga, pag bumangga ka sa'yo ko nakuha yun, yung wall of katrapuhan. Pag doon ka bumangga, di ba? No amount of Wala kang panalo blasting and dyan. That's the ultimate wall. The great wall of Trapones, di ba? Yeah. Oo. Kaya siguro up to now, they still believing na. And magaling naman talaga sila sa social media, pero yun nga, matagal pa presidential elections. They have to survive up to 2028. To Saka even Mark, have the a game chance has na makabalik. evolved, di ba? Mark, the game has evolved. You know, dun sa mga nagkikriticize kay Mark, not naman too many, but just to remind you, one reason na yung mga katulad namin ay nandito na active na sa social media is because of Mark. Because si Mark mismo nagsabi, Richard, bakit wala kayo sa YouTube? Of course, medyo present naman ako sa iba, Twitter, Facebook. Pero sabi niya, bakit wala ka sa YouTube? Andyan na yung labanan. So, thanks to you, Mark, naging active ako. And then, thanks to sa kabilang channel, sila Christian, sila Christian, lahat yan, di ba? Now, medyo patas na yung laban sa YouTube. Actually, probably even more in our favor. Kasi that's where the brainwashing happens eh. Magugulat ka din eh. Kasi kung ano yung talking points na sinasabi nung
mga vloggers nila before, ganun yung sinasabi ng supporters nila eh. So, kailangan may pantapat ka lang, kailangan may ano ka lang, na you need to be where they are. And then, like I said, kaya ngayon, ang call ngayon is sa TikTok kasi mukhang doon sila nakafocus, doon sila lumalakas. So, kailangan matapatan din ng mga reasonable voices at yung mga voices coming from good people. Salamat sa iyo, Mark. Speaking of you, Mark, kanina, sorry, I had to cut you in the first episode a bit. You mentioned Chel Jokno and the inspiration he brings for Akbayan. Let's talk about that. Okay. Yun. So, anong araw ba sila? Chel, Monday ba o Sunday? Hindi, 3 days ago Monday. lang, di ba? 3 days ago lang, hindi ba pang ano lang yung Oh, Wednesday? hindi, basta yung araw na yun. Yung araw na nag-file Midweek sila. yan, midweek bro. Midweek siya. Monday. Oo. So, nung araw na nag-file sila, sumama ko, kinover ko. Kasabay pa ni ano eh. Nandun sila Abalos, tapos nandun sila Revilla, nandun sila ano. Pero yung energy na dinala ni Chel sa Akbayan Party, kumbaga ang laki na ng momentum dun sa ginagawa ni Risa eh, with yung the investigations and all that. So Risa is already fast becoming kumbaga rising star din among the senators ngayon. Pero nung pagpasok ni Chel, kasi ano eh, kasi ramdam ko yung pain ng mga kakampings na gustong makita si Chel as senator na nakadalawang talo na, and seeing yung mga ibang senador na pumapasok na kung ano-ano lang ginagawa, and yung isang Chel Jokno na maayos, na matalino, hindi makapasok. So ngayon nagkaroon sila ng chance to put him into power, put him into office, di ba? Simula muna sa Congress, and I'm sure he will do a lot of great things dyan sa Congress. And suddenly, Akbayan is favorite para makakuha ng maybe 2 or who knows, baka 3 seats. Diba? Kaya napakalaking ano. And gusto ko din idagdag on the same day. Kasi yung Akbayan nung umaga and then before lunch, gusto kong i-ano din, ito, naka-pink na si Senator Bam. Diba? Galing mo bro, actually I was about to mention that. Ito na talaga, Lenny endorsing the team that Risa is leading. Bam! Mukhang nakinig yata siya sa atin, bro. Sabi ko, ba't di siya nagpipink? Di ba? Ba't di sila nagpipink? Hindi na white. Di ba immediately nagpink? Of course, sabi naman, nag-take credit lang where we are being half joking. But seriously, di ba? I think that was great for Bam to do, Mark, right? Hindi kasi, yung sinasabi ni Sir Ronald na after the election, walang nagtuloy, walang nagka-grassroots, So at least ito na eh. Ito na eh. Siguro nakakuha niya yung basbas from Lenny or kung sino man ang magbabasbas dapat dun sa kulay na yan. Pero siya na yung magpapatuloy nung ideals nung Pink, ideals na pinaglaban nung 2022 elections on the national stage. Kasi si Lenny, gagawin niya yung mga yon sa Naga. Pero sa national stage, mukhang si Kiko na yung magtutuloy. And noong 2022 naman, campaign manager naman siya. So if there's anyone na may karapatan to continue yung color, si Kiko yon tsaka si Bam. Ayun. Si Kiko, kulay green na, andun na. So ang ganda nung yung symbolismo sa logo niya. 'Di ba? Kasi yung pa rin yung blue, pero yung pink, tapos yung yellow. Galing, di ba? Ganda. Tsaka parang gumagawa po si Bam Aquino ngayon sa Ronald, Parang bumabata siya ngayon, Ano bang ano natin dyan? I wouldn't know. Ay ba? Baka naman may beauty ka sa kanya. Beauty advice. O baka naman parang hinintay niya na yung pag-filing niya, doon niya ilalabas yung kulay pink ulit o ano. Pero either way, I'm happy nga na may nagtutuloy. Kasi the songs, the branding, the energy, yung mga artista, yung mga so hopefully that could all contribute. Sabi nung isa, para magkaroon ng hindi na siya Bam Aquino. Hindi na siya Bam Aquino, Buff Aquino na daw. Buff Aquino. Pero sana sana dahil tag team sila ni Kiko, sana parehas na sila ng kulay. Parang anong ibig sabihin ng green ni Kiko? Farmer. Dahil sa agriculture yan. Agriculture. Tsaka lasal, no? So, di ba? Pero sana mag-green pink, di ba? Pero ayan. Green pink. So Ronald, Boss Ronald, what do you think about now Lenny, yes, pushing back against what Trillanes said, but more or less saying naintindihan ko si Trillanes, Riza coming in. Do you think that finally it's coming together? Finally, there's a constellation of forces coming together, alignment of forces. You think that there's a chance finally? Kasi diba, obviously,
if even half of the Pink movement comes together solidly, that will be a huge boost for their candidates, the good candidates, the progressive candidates. What do you mean forces? Because Oh, that Lenny is now openly supporting yeah, you get what I'm saying? Yun, And then yung in Hidwaan, that, medyo naayos na. in that Oh. sense, no, Lenny, Risa, Laila, hindi yung original Tres Marias, no, but they will be more active now para doon sa dalawang kandidato nila, si Kiko at saka si Bam, no. Pero with other forces joining, I doubt it. Kabayan Black, Luke, Si Heidi. etc. Pag-usapan natin, Richard. Yung nga, actually, thanks Mark. Kanina ka bang sobrang galing na intervention. Yeah, Heidi Mendoza. Let's talk about her. Shouldn't she be also baka si there? Heidi, no? Baka si Heidi. But even then, no, wala pang nilapit na yan, pero wala pang sagot eh. Wala pang sagot, no? Dahil when you run for the Senate, no, parang halimbawa kami kay Risa, mahabang proseso yun eh. It was a long process, no? Ganun din yung ang nangyari kasi kay Heidi, parang yung ginawa ni Lenny, no? Nag-decide siya during the filing Last minute. itself, no? Yung medyo kaya yung iba medyo nagulat, no? Nagulat because hindi ganun kadali eh na to prepare for something, no? At syempre ihahanda mo yung narrative, ihahanda mo yung machinery, ihahanda mo yung resources, no? Marami kang ihahanda eh. Ronald, wag mo sabihin niya nasasaktan si Mark kasi si Mark is playing ganun din ako eh. Parehong-pareho eh. Pero iba yung mundo ni Mark eh. Siya talagang social media siya. No? Disruptor ka kasi, Mark. Disruptor. Doon siya nanggaling, doon siya nananatili at doon siya pupunta. No, pero I would like to for others, iba yung pinanggagalingan namin eh, no? Mas kung kami, we prepared there's going to be a lot of moving parts. So we prepared those parts, no? Yun yung kaya hindi kami sanay nung overnight nagpapasya. Pero ako naman ang sasabihin ko naman dito kay Miss Heidi. Ito yung kailangan ginagawa ng Pink movement eh. Kung ano man yung tawag sa opposition ngayon, kung Pink man, it's easier to call everyone Pink na lang eh. You need to develop new stars eh. You need to develop mga bagong kumbaga parang pangit sabihin yung celebrity, pero yan yung mga talking heads mo, yan yung mga parang kung ano nangyari kay Chel Jokno, paano siya nag-develop into one of the tinitignan ngayon na leaders nung Pink na group. Si Heidi could be that also eh. Kasi yun nga, ang dali nang ibenta yung sa kanya kasi anti-corruption eh. May record siya, may ano siya. So, pero Mark, two-edged yan eh. No? Kung medyo may kaunti ka, halimbawa, maka 1 million votes ka, medyo desente. Pero kung yung boto mo ay sobrang baba, baka magka-PTSD ka. Diba? Yung baka hindi maganda for you. No? Kaya dapat kasi merong margin na irerespeto ka eh. Mahirap kung masyadong maliit. Kaya kailangan may kaunting preparasyon eh. No, may kaunting. Iba, again sinasabi ko, iba yung mundo nyo sa social media. No, iba yung disruption diyan eh. No, na nangyayari. Pero iba kasi yung wala ka namang SOCMED, 'di ba? Wala ka namang SOCMED, wala kang partido, wala kang yung ganoon eh. Tapos bigla kang magfa-file. Then ako, I will help her definitely. Pero ang sinasabi ko lang ay two-edged yan. No? Kung sobrang liit, baka diyan matatapos prematurely yung kanyang future. No? Kung siya ay medyo decente ng kaunti yung makuha, then it's a good start. Yung kumbaga magmamarka ka. Yung first diba? yung first na. Pero kung sobrang liit yung makuha mo, ayoko kasing diyan mag-end yung political future ni Heidi. Ako naman kasi, ang nakikita ko sa kanya, this could start yung kanyang sa social media naman. Kung hindi siya nag-social media before, mapipilitan siya ngayon, kung matalo man siya, kung ilan man yan, baka she's another talking head para sa side ng pero Ronald, sorry Mark, but I think Ronald is hoping na hindi lang siya maging talking head. Marami na kaming talking heads, di ba? I think what we need are people in the ring. Di ba? Puro na tayong mga analyst lahat eh. It's like boxing. We're all boxing analysts. But Ronald is saying we don't need more boxing analysts. We need boxers. At sana hindi sablay yung first entry, first round para may 12 round pa mamaya. Di ba Ronald? I think that's my reading na she's too precious
to just Yeah. make a splash and then wala na, di ba? Sa akin pwede mga trial and error eh. Flash in the Ako, pan ang lang. Si Miss Heidi, baka iba. Pero Oh. wag maano na tumubok ng tumubok. Kasi hanggang makahanap ka ng mga bagong next generation of stars. Kasi yun naman ang inaano ng iba. Yan na naman. Si Kiko na naman. Si ano na naman. Si mga from panahon ni Pino. So yun lang naman sa akin. Pero gets ko din naman na baka after this experience, ma-discourage na si Miss Heidi, sayang yung kanyang expertise. May gusto din ako idagdag. Mas gusto ko alagaan siya, no? Alagaan siya. Kaya, halimbawa, kung nag-start kami a year earlier, so ibang usapin yon, no? Yung so alam mo kung ano yung mga pressure points, ano yung inflection points na tinatawag ng mga PR, no? I-create mo yan. Ano yung narrative, no? Dahil meron na siyang mga defining moments before, di ba? Pero she was always civil society. No, hindi siya pumasok sa ganito. So kung siya ay pumasok talaga dito, alagaan, no? I-prepare, no? Ganun. Pero nandiyan na yan eh. So tutulungan na natin siya, no? Ayun lang, sabi ko lang, two-edged siya. Richard, may dadagdag din ako isang senatoriable na ngayon sa social media. Ito, kita mo na to? Natutuwa akong tatakbo kang senador. Or si Luke. Kasama na si Christian kanina, di ba? Si Luke Espiritu sa kanyang TikTok account. So ano kumaga yung kanyang Namarka na social siya ng media last elections. na rin. Namarka na siya ng last elections at saka malakas na siya ng boses for labor, di ba? Yes, oo. Pero itong style niya na to, bago lang din siya sa TikTok eh. Kumaga bago lang siya na nagpapainit ngayon sa TikTok. Pa-forward mo sa akin, bro. Oo. Parang style di ba yung pinakita ko yung kay Eli San Fernando? Yun nga, I think Eli is setting the tone na. Eli is setting the tone. Ngayon, ganyan ang ginagawa nitong si Luke sa TikTok. So, medyo excited din ako dun sa mga possibilities ng isang labor leader na may ganyan, na may page na alam yung laban niya. So, it could be another voice for the progressive movement or sa pro-labor movement. Yeah, not necessarily senator. Baka lang siya ma-red tag sa kanyang mockup na may pula. Ano siya, Vietnam yan, Ronald. Vietnam yan, hindi China. Meron din akong ganyan, may Vietnam ako at China, pumipili ako. Depending on my destination. Parang hindi malalaman ng tao yung difference. Yun lang. Tayo lang ang makakaalam. Yun lang. Kasi nakikita ko yung difference ng Vietnam at China. I think we're good on this. Let's just go to a short episode lastly. Nograleses, we also correctly predicted this, will finally go head-to-head with the Dutertes in the upcoming battle for Davao. Maraming salamat, guys. That was a very, very good discussion. I really appreciate it. Medyo gusto ko yung hiduan nyo ng Mark and Ronald. Parang iba yung mga priorities. Si Mark kasi social media manager. Si Ronald naman operator ng election. So it's a good career mix yan. Thank you so much. All right, guys, welcome back to the latest episode of RRM. Sa previous episode na pag-usapan natin, Diwata, Mark Gamboa, and Camille Villar, new millennial love team. Yon, buya ka siya. Pinag-usapan din natin, among others, Willie Revillame, yan, Wawa Wi sa Senado, and then, of course, ito yung penultimate candidate na pinag-usapan natin, Chavit Singson. Ito na, pumusta na si Ronald Llamas. For the first time, sigurado na hopeless case itong Chavit Singson. But I don't know, kami ni Mark parang pwede siyang Trump and Duterte in one eh. Diba? Malayo. Ako, maliit din yung chance, pero meron. Imposible yun. That's an impossibility. Ganito nila, Ronald. Top 20. Ganito na. Okay, para fair. Top 20, pustahan tayo. Top 20 ba si Chavit or hindi? Doon na lang tayo kumusta. Hindi rin. Hindi. Parang 26. 26, ganun. Okay. Ako feeling ko kaya pa niya top 20 kung mag-ulit-ulit siya. Mark, tulungan natin para mag-top 20. Para may panalo tayo kay Sir Ronald. Pondohan niya yung kampanya ko. Joke lang. iPhone 17. Joke lang po. Isang iPhone 17. Simpleng kampanya lang tayo. iPhone 17. Sige, next year ko na ibibigay sa'yo. Or if kung nanalo ako, ikaw magbigay sa next year. Pero kung nanalo kami, baka Xiaomi na lang ibigay. Now, pag-usapan natin, Sir Ronald, sabi ko nga, that was my best proof. Kasi dami nagtatanong, kailan na yung susunod yung RRM? Kasi ito na, ang dami na pangyayari, etc. Sabi ko, may lagnat si Sir Ronald. Tapos sabi ko, just to prove to you na meron siyang lagnat, pinakita ko yung interview mo kahapon kay fellow Ronald mo ba to? Para ang bait mo, Sir Ronald. Hindi ako sanay na hindi mo kinaskas. Mahirap pag host ka dahil naglabas na ako ng statement na siya ay dapat ikulong ng ICC. Naglabas na ako ng statement na dapat kasuhan siya rito at dapat siya ay ikulong na.
Naglabas na ako ng napakaraming statement tungkol sa testimony ni Espinido against Anong him statement saan? sa mga interviews. Sa interview. Akala ko may Lahat. page ka na statement. Masyado ko siyang kinatay eh. Parang ang kaibahan sa Storycon kasi host ako eh. Yun lang yung show na host ako eh. So, tapos naka-Amerikana ka. Bawal eh. Hindi ka pwede. Kaya kinuha ko lang siya, binanatan ko lang siya nung binanatan niya si Ed Lingao. Sabi niya, ikaw Ed, bahala ka, maniwala. Kanino ka maniniwala? No? Sa isang drug lord o sa isang former police chief ng PNP at present senator? Ikaw, bahala ka kung maniniwala ka ron. Di ba? Ganun niya. Medyo sumingit ako ng kaunti. Senator, di ba drug lord na si Espinosa nung ginawa niyo siyang testigo labang kay Laila de Lima? Di ba? Yan ang sinabi ko. Kasi sabi niya, wala daw siya Di ba drug lord na siya noon, no? Bilang change Pero siya, ako di na, ba? mababa yung loob dahil host eh. No? Oo. Kaya, actually, nagdadalawang isip ako sa story ko dahil di ako makabanat pag host eh. Kaya nga nilabas ko to eh, yung kasama ni Oo. Steve Pato, nakatingin pa sa notes ni Espinosa eh, binabantay Oo. sarado. Tignan mo Nagugas talaga. kami. Ang sagot niya, Oo. hindi ako ang Hindi gumawa ako niyan. pumili. DOJ. Hindi, Oo. hindi ako gumawa ng case kwan dyan. Pero tingnan mo DOJ siya, na to. sobrang nakabantay kay Espinosa dito. Oo. No, but Sir Ronald, okay, Sir Ronald, aminin mo, sinabi mo doon, ayaw mo ba imbitahin i-hearing mo sa Senate para suntukin mo doon? Di ba may sinabi gano'n? Oo, Diba gano'n. sabi niya, Ganun yung- suntukin ko yan sa mukha, di ba? Sabi niya. Ganun yung mga sundot ko. Tapos sabi niya, hindi na ako magpapahiring. Kasi daw maging mukhang self-serving. So, Bigyan ako, natin passive-aggressive ako doon sa show na yon. Yun yung dalawang hirit ko sa kanya. But hindi kayo mag-Senate hearing para dun yung siya suntukin. Well, I mean, I that's what was I'm saying. passive. Para ako si Bongbong, passive-aggressive. No? Mark, balikan natin itong suntukan. Do you think napipikon na si Bato? I mean, do you think he's feeling the heat or you think he thinks he can get away? Kasi I was wondering, dun nag-file siya ng COC, di ba? Sa lahat ng DDS, siya lang hindi mabait kay BBM. Talagang all-out attack siya na witch hunt. Ito, again. I'm talking about yung speech lang after COC filing. Hindi ko na alam yung sinabi ng iba dyan. But dun sa COC filing, ang bait ni Bongo eh. Si Bongo parang, hindi, talagang malasakit program. Purong ganyan lang siya, di ba? Iniiwasan niya. Pati si Jamie Bondoc, andun daw siya para pasa ng treaties? Ronald, meron bang mga treaties ng Senate na pwede tumulong sa film industry? As if kulang tayo ng artista. Sabi ka ano to? Mutual artista defense treaty? Ano bang gusto niya? Reciprocal access to film industry treaty? Nung ko lang narinig yun. Kailangan mo daw ng treaties para tulungan. Para sabi ka, kaya nga andyan na nga si Robin Hood Padilla, di ba? Nagpicture pa sila together. So I just found that kind of weird. Tapos, I know he's a newly minted lawyer or something, but it's not like he has established himself in the legal field. Wala pa naman siyang ginawa sa legal field, anything of note. But I just found it weird. But what I found more weird is mabait silang pareho. Pero si Bato hindi, di ba? Si Bato sabi niya, may witch hunt. May witch hunt talaga, di ba? Ganun, witch hunt. Kumaganon siya, di ba, Mark? Pero, kasi siya directly Yeah. Siya ang lahat, sa kanya lahat ng EJK, lahat ng siya yung directly na involved, siya yung talaga makakasuhan at pinaka nasa taas ng mga nangyayari nun after Digong Tapos nung lumabas pa itong kay Garma, kaya talagang immense pressure itong si Senator Bato Dagdag mo pa yung sa ICC, yung sa Quadcom, sa lahat ng mga nangyayari, talagang hindi mo din masisi yung tao. Na parang feel niya lahat ay pinagtutulungan siya. Masyado nang paranoid siguro. Pilit niya everyone is out to get him. Masikip na yung kanyang mundo. Sobrang sikip na. Pero mo pati si Ed Lingao inaway. Pero ako, dead ba siya sa akin? Hindi niya ako binati kahapon. Richard, di mo nahalata? Binati si Ami, binati si Ed. Ako, hindi kami ni-mention. Tapos nung nagpaalam siya, nagpaalam kay Ami, sa akin hindi nagpaalam. Tapos all throughout ng interview niya, hindi siya nagsasalita sa akin. Kasi nga, Ronald kayong pareho. Alam sabi niya, bye Ronald. Ronald din siya gusto niya ganyan. No, but balikan natin ito yes, hindi nangyari yung sinabi natin na potentially September, but actually big things happen over the past few weeks, di ba? Aminado si Bato na tinatawag na siya ng mga taga-ICC or at least people who claim to come from ICC. Alam natin, ICC is now looking for additional witnesses
dito sa kaso niya. So if you follow Attorney Conti, no, who's an assistant, so she's tethered, no, dun sa ICC mechanism. You can see na even though hindi pa rin nangyari itong blue notice or red notice, we're kind of moving in that direction. So hinay-hinay lang kayo, wag kayo masyadong excited. So I understand why Bato is a bit really worried. So i-breakdown muna natin yan. So one is the Espinosa expose. And then the other one is the Garma one, which is actually even probably more explosive kasi involved na rin si Digong, Air, and Bongo. Allegedly. Earlier, yung Espinido. Si Bato Yeah, ang exactly. naliti nun. So first, puntahan muna natin yung isa, yung witness kasi si Senator Laila De Lima is rightly, 'di ba? Really really pouncing on this issue dahil talaga siya yung pinaka-biktima itong fake na ginawa ng mga walang yang itong mga to, 'di ba? So, ganito lang, Ronald. For the sake of argument, bakit natin paniwalaan itong self-confessed drug pusher, drug peddler, whatever, drug lord, why should we believe him more than a senator of the republic, than a former PNP chief? Yun lang, Ronald, for the sake of argument. Dahil consistent yung sinabi niya dun sa all other witnesses, including the NBI witness. So lahat ng mga previous witness, katulad ni Kerwin Espinosa, medyo nahuli lang si Espinosa. Pero yung lahat ng mga witnesses, kaya nga napawalang sala na si Laila, di ba? Dahil lahat ng witnesses na most of them were convicted drug lords ay binawi na yung kanilang mga testimony. Especially yung NBI officer na nagtestigo. No? Actually, from the very start, hindi pwedeng gamitin testigo yung mga convicted drug lords. No? From the very start, hindi pwede. May rule dyan eh. Hindi pwedeng magtestigo yung mga convicted criminals. No? Dahil nga, convicted sila eh. Isa yun sa rights nila na nawala. No, na nawala. Kaya, pero ito, si Kerwin, ang problema lang dito, alam natin na self-confessed drug lord ito. Pero ngayon binabawi niya. At lahat ng drug cases niya, lahat o almost all, napawalang sala siya. No? Napawalang sala siya. Almost all cases against him. No? Ang inaamin na lang niya ngayon, siya ay user. Siya ay user. No? And he was pressured. He was pressured. Pero in fact, Yes. he also said na hindi niya ginagawa ito dahil tumatakbo siyang alkalde. He's willing daw to withdraw his COC. He's doing this for justice. Dahil pinatay yung tatay niya. Pinatay yung tatay niya, di ba, Ronald? Pero So, dati pa niyang binawi yung testimony niya. Hindi niya ngayon binawi yung testimony niya. Binawi na niya yan before. binawi yung COC niya for mayor. So, Hindi. so Yung hindi niya testimony niya, ginagamit. yung testimony niya against Laila ay dati na niyang binawi. Hindi bago ito ah. Ngayon lang nagkataon ginawa niya ito sa harap ng quad hearing. Pero dati binawi na niya yan, no? 1-2 years ago. Sinabi niya na yung testimony niya labang kay Laila ay hindi totoo. No, wrong what I was mentioning. Yes, that's true. Ang mentioning ko is may mga nagsasabi kasi bakit ngayon siya magsalita dahil election na ba na gusto niya magpapogi. So 'di ba sinabi niya kay Dan Fernandez, no, willing naman ako i-withdraw yung aking COC for mayor kasi ito naman ay usapin dito yung aking ama na pinatay ng mga taong to. So andito ako para sa hustisya. So kasi motivation ng issue ngayon eh. Hindi lang bakit yan ang sinasabi, bakit ngayon niya sinasabi yan. So yun yung explanation niya kay Congressman Fernandez, 'di ba? Dapat sinabi niya kay Dan na hindi lang ako ngayon nagsabi nito. Sinabi ko na to more than a year ago, no? Kaya nga nakatulong yung aking pag-atras ng aking testimony do sa kaso ni Laila. No? Before ikaw Mark, dapat ganun na sinabi niya kay Dan. Ikaw Mark, first of all, ang read mo ba, nagre-resonate ba ito? Kasi ang nakita ko yung strategy ng mga DDS is to essentially, essentially attack the messenger, di ba? Na, drug, ano naman to ba't tayo maniwala dyan? Of course. Yung kay Kerwin, hindi masyado. Kasi nga dahil nga doon sa link sa drugs and all parang that. Compromise, compromise witness na siya eh. So, pero yung kay Garma ang mas may damaging siguro. Yun ang talagang may tama. At ngayon galit na galit. Meron silang bagong kalaban ngayon. Nung isang araw, they were defending, they were protecting Garma. Ngayon, kalaban na nila, target na nila. Lahat ng pwedeng paninira dito kay Garma, yun yung ibabato ngayon, lalo na't nagsalita na siyang ganyan. Okay. Mark, I agree with you. Please tell me what you think.
Sa tingin ko, in terms of bringing down Duterte or something like that, siguro he's not as effective. But I think in terms of making it clear na talagang walang basihan yung mga pinagsasabi nila kay Senator De Lima, I think medyo may basis siya. And I think Senator De Lima, if you look at her videos and all, sobrang ganda na pinakita talaga. Walang kwenta talaga itong mga sinasabi nila as testimonies. Kasi, di ba Ronald, ito yung si Kerwin yung pinaka-notorious dun sa mga witnesses, di ba? Pinaka-dramatic. So, I agree with you, Mark, but I think from the angle of Senator De Lima, this is very, Meron. very important. Talagang political and ano psychological vindication, hindi lang legal 'di ba? But Mark, you were saying bakit kay Garma dahil naging dati ni Digong Ano? kami alam sa ganun. According Stan Fernandez na naman, yun na naman tinatanong dahil po sa according to Montulfo, no? According to Kay Montul. Montulfo. Pero nai-imagine ko lang kung anong feeling. Dami Kung nilalagay ko yung sarili ko kay Digong, kung totoo yung mga bali-balita, yung mga chismis na ito ay dating babae ko. relasyon. Tapos may anak kami. O tapos nilagay ko sa ganito, nilagay ko sa ganyang pwesto, ganyan-ganyan. Tapos ngayon babaliktad sa akin. Ano kaya nararamdaman ni Digong kung ganun talaga nga yung kanilang relasyon nitong si Garma? 'Di ba? Gaano kaya kabigat yun na parang pag-stab sa kanya na ganun? Pag ikaw kasi ay psychopath, Mark, dudulas lang sa yan No, kasama 'yan sa ng psychopath. Hindi ka nakokonsensya, pero hindi mo rin pinapansin yung mga ganyang atake sa iyo. Parang ka lang, chill ka lang. Chill lang. Yun yung kung tatanungin mo yung mga psychologists, a psychopath, hindi siya maapektuhan ng ganyan. Medyo manhid nga. But Ronald, let's talk about the implication of this. Obviously, na-vindicate talaga yung lahat ng mga sinasabi ni Senator Trillanes throughout the years, di ba? Na ito na talaga. At I think Senator Trillanes was quite emotional and vindicated kanina in response to yung nakikita niya talaga itong mga expose nito. Just for the purpose of yung mga audience na hindi nila follow, di ba si Garman, nalaman yan dahil dun sa pinatay na high-level official, di ba? Which PCSO. exactly. Ex-general. Ex-general, and we know he comes from a very powerful batch in PMA. So to take down someone like that, you need clearance from a very, very high level. Sir Ronald, can you Yes. shed light on that aspect first before we go dito sa latest episode niya on the Davao method, drug killing method? Well, meron kang dating board member ng PCSO na isang ex-general na inambush, no? Inambush. Nakita ko pa yung video ng ambush na yun no? Pero ang sabi nila, itong general na ito ay nasa drug list daw ni Digong at the same time, no? Yun naman yung kanilang excuse kung bakit nagkaroon ng divine intervention sa kanya. Pero ayun din dahil nililinis din ni Garma nung nag-take over siya sa PCSO board. At mukhang itong pinatay na ito ay isa sa mga hindi niya hawak. So, at napatunayan na nung bago nag-assume si Garma ng head ng PCSO, kung ng 8 to 12 billion papilis Basta ang sigurado ay wala nang kita yung PCSO nung nag-take over si Garma. No? Kaya ang pinag-uusapan dito ay billions, no? Hindi hundreds of millions, billions. No? So the plot thickens. No, hindi lang ito usapin ng EJK, hindi lang ito usapin ng mga rogues in uniform. Usapin ito ng malaking pera. Paano, alam mo, ang PCSO kasi, siya yung nagbibigay ng mga lisensya sa mga STL. At ang sinasabi nila, yung STL ay cover ng weteng. No? Cover ng weteng. Ibig sabihin, yung STL, which was supposed to legalize weteng, no, ay naging hawak ng mga weteng lords. No? Yun ang nangyari. No? Ibig sabihin, patuloy ang illegal gambling, pero meron kang STL na cover. Kaya lalong lumaki ang kita ng mga weteng lords using STL. So, talagang sindikato ito, patong-patong. No? Patong-patong. National Syndicate talaga. Yun yung theory ni Trillanes, di ba? National Syndicate. Now, of course, the second part, Mark, you want to comment? Sabi nga ni Espenido, the PNP is the biggest crime organization.
Di ba yun ang sinabi niya last month? Yeah, the Yun ang last, nasa yeah, story niya. yeah, Oh, exactly. Grabe yun, di oo. ba? Grabe Ang yun, grabe. sabi nga ni Shell Jokno kanina ay the Duterte government talagang ginawang killing machine, no? Killing machine, hindi lamang money-making machine. Killing machine yung Philippine National Police. National Kaya mafia nga. Mafia talaga. kaya nga, kaya ito ay hindi lang usapin ng individual criminals. Hindi lang ito usapin ng mga law enforcers na nagpapanggap na law enforcers kundi deep within mga kriminal. Usapin ito ng ating institutions, no? Ang at stake dito ay yung ating justice institutions, law enforcement institutions, etc., etc. So ang toll nito ay hindi lamang dito sa mga individual na kriminal na ito. Ang toll nito Yung buong. ay sa buong bansa. Mm. Yun nga eh, grabe. Can we cut it off because I want to have a short episode pag-usapan natin. Is really Duterte the worst ever president we have had? Kasi may mga nag-respond sa akin, sabi nila, paano si Marcos Sr.? My argument is that actually, Duterte in 3 years did more damage to human rights and everything than 20 years of Marcos. Forget about 6 years of Duterte. Let's talk about that kasi this is where, Mark, I want you to also talk about a little about Garma, no? In terms of yung expose, kasi pati si Bongo medyo damay na dito. The whole operation. Ronald, kailangan din ng totoong matrix na, hindi yung matrix na nilagay ka. Although I think you deserve to be in that other matrix. Kaya inggit ako na hindi ako nilagay. But let's talk about that very shortly lang. And then we can talk about opposition naman.